Pinapalayas niya ang dungeon gamit ang kanyang bihirang X-rank na mga alay. Mas magaling pa kaysa sa mga S-rank na alay na pinapangarap ng lahat at ngayon ay nakaharap niya ang boss, isang malaking slime. Pero sa totoo lang, hindi na ito kahit isang hamon. Dahil sa tulong ng diwata, ang kanyang summon na gorilla ay naging parang Hulk at pinukol ang slime ng isang suntok lang. Pagkatapos ay tuloy-tuloy lang ito, isang walang hampang pagbomba hanggang sa wala nang natira. Samantala, si Jinwoo, nasa likod lang siya, halos hindi kumikilos. Sa huli, natapos niya ang buong dungeon sa loob ng 5 minuto at kalahati. Sa simula, naisip niya na medyo mabagal yon, pero biglang may lumabas na notification. Kakatapos lang niyang i-break ang all-time record sa South Korea. At hindi pa siya nagsusumikap, agad na kumakalat ang balita at nagulat ang lahat sa asosasyon ng mga tagapagtawag. May isang walang kwentang tao lang na biglang nakapag-set ng bagong record. Kaya sino siya? Noong dati, si Jinwoo ang nangungunang ranggo sa isang larong panghuhula. At nang matapos niya ito, naging realidad ang laro. Puno ng mga halimaw ang mga kalye, at habang nagkagulo ang lahat, si Jinwoo lang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Pero oo, sira ang kanyang swerte. Sa mismong sandaling iyon, ginawa ni Tropcon ang laging ginagawa ni Tropcon. Hinampas siya at nilagay sa koma ng 3 taon. Nang magising siya, lahat ay nagbago. Kahit ang mga magulang niya ngayon ay may mga tawag at puno ng balita ang mga tao tungkol sa paglilinis ng mga dungeon na parang normal lang. At biglang lumitaw ang isang abiso mula sa sistema, nagtatanong kung handa na siyang simulan ng tutorial. Pagkatapos niyang magising mula sa 3 taong koma, muling nagsimula ang buhay niya sa bahay na may kakaibang pagbabago. Sinipsip niya ang lahat ng makakaya tungkol sa bagong mundo na nagsanib sa video game. Halimbawa, nagkalat na ang mga laban at raid ngayon, kailangang daanan ang mga dungeon, at sa huli, naging totoo na ang Tower of Trials. Ang buong konsepto ng digital na laro ay naipasok at naging bahagi ng realidad. 3 taon matapos ang kakaibang pagsasanib na ito, nakapag-adapt at nakipamuhay na ang sangkatauhan sa umunlad na mundo. Kahit paano, nasa ibang level na ang kumpiyansa ng batang ito kasi alam niyang hindi nila kailanman maaabot ang antas niya. Handa na bang makipagsabayan? Inilalabas niya ang screen ng inventaryo upang simulan ng tutorial, sumasali sa kanyang unang pagsubok. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Jinwoo sa isang ganap na nakahiwalay na lugar kung saan malaya niyang maisa sa katuparan ng tutorial. Sa totoo lang, 2 pirasong maliit na scroll lang ang premyo, pero para sa ating lalaki, espesyal pa rin ang mga ito dahil sa wakas ay totoong mga ito na. Nangangailangan talaga siya na makakuha ng kahit anong maayos mula sa mga ito, kasi magiging nakakatawa kung yung tulad ni Jinwoo na sumuko na sa laro ang makakuha pa ng isang pangit na summon. Hindi naging maganda ang karanasan ng mga Diyos ng gacha sa larong ito dahil kilala ang Battle of Summons sa masamang pagkakataon ng pagkuha ng mga paboritong item. Isang mababang ranggong scroll ang nagbigay sa iyo ng pinakamataas na D-rank, ngunit karamihan sa gantimpala ay nakuha bilang F-rank. Mas mataas ang antas ng mga scroll hanggang S, pero para dito, ang maliit na D ang pinakamataas na makukuha ni Jinwoo at hindi ko tinutukoy ang kanyang package. Nangangailangan si Jinwoo ng pagkakataon na makakuha ng maganda, masaya na siyang tanggapin ang inarango kung kinakailangan din. Gusto lang ni bro ng isang bagay na magagamit at sa mga pag-asa na iyon, binasag ng ating binata ang scroll ng pagtawag, pinapagana ang mga epekto nito. Sa kanyang reaksyon, mukhang sabik na sabik si Jinwoo dahil hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang hitsura ng isang tamang pagpapakita o pagtawag ng personal. Biglang bumaba ang asul na kidlat ng napakalakas, nagpasindak sa kanya ng sobra. Tinitingnan ni Jinwoo na may ganap na gulat, ang punit na scroll na nakahandusay sa lupa, tinatawag ng sistema ang ating binata at nakakagulat na kinukumpirma ang kanyang pagsummon ng isang X-rank na engkanto ng hangin, sa madaling salita, ang karaniwang mababa. Nabigla nang makapag-summon ng isang X-rank, tinatanong ni Jinwoo kung dapat ba talaga mangyari ito sa unang lugar. Tumingin sa kanya ang diwata ng hangin ng may pagtataka bago niya mapahanga ang sarili sa kanyang sariling pag-summon. Nasisiyahan siya at namangha na may nakaisang tawag sa kanya matapos ang matagal na panahon. Naglilito si Jinwoo dahil hindi dapat nakikipag-usap ang mga summons, pero biglang naisip niya at naisip niyang itanong kung siya ba si Ramba. Nai-store siya sa tanong at agad niyang tinanggihan na sinasabi na isa lamang siyang diwata ng hangin. Dahan-dahang naaalala ng maliit na nilalang na ang tanging taong tumawag sa kanya niyon ay si Jinwoo Diyos at sa pagkakataong yon, nagkaroon siya ng kaliwanagan. Nababalot ng hiya ang mukha niya nang mapagtanto na siya nga ang kanyang minamahal na Jinwoo God. Sa mga mata niyang puno ng luha, niyayakap niya ang mukha niya, umiiyak sa sobrang paghahanap sa kanya. Habang niyayakap niya ng husto ang mukha niya, nagsisimula ng maunawaan ng batang ito kung bakit na-summon ng X-rank. Nakikita mo, sa laro, kapag na-exploit mo ang nakatagong mekanika ng Wind Fairy, posible siyang i-evolve bilang isang tunay na support summon na may attack speed buffs. Matagal na nilang magkasama noong mga panimula niya hanggang sa tinawagan niya siyang Ramba. Sa parehong oras, hindi pa rin makapaniwala si bro na may ganitong bug sa kasalukuyang bersyon ng laro dahil naayos na ito noong unang taon ng Battle of Summons. Jinwoo tinitingnan ng opisyal na pahayag, naaalala kung paano naayos ang bug. Naalala pa niya ang kanyang reaksyon dahil binura nila siya kahit na nag-invest siya sa Wind checking her data, natutunan ng ating binata na may quarantine status pala ang Wind Fairy, isang bagay na hindi rin niya maintindihan. Ang hangin na diwata ay umiiyak ng buong puso, ibinabahagi kung paano siya naipit sa isang hawla at hindi makalabas mula nang siya'y nawala.
Sinasabi niya sa kanya na huwag na siyang iwan muli pero itinulak siya ng ating lalaki pabalik dahil sinusubukan niyang buuin ang isang teorya ng laro. Una, tinatanong ni Jinwoo kung ano ang sanhi ng kanyang quarantine status. Mukhang nagulat siya sa tanong at kahit sinubukan niyang alalahanin ang sanhi, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo na para bang hindi niya maalala. Binibiro niya ang kanyang cute na pagpapanggap na para bang may isang panlabas na puwersa na naglagay ng isang selyo na pumipigil sa kanyang alaala pero hindi apektado ang ating binata at diretso niyang sinasabi sa kanya na sabihin lang ang naaalala niya. Sinasabi ni Ramba na hindi niya masabi ang marami pero totoo na siya ay nilagyan ng isola sayon at walang karaniwang manlalaro ang makakatawag sa kanya. Ang nakakatuwa ay nararamdaman ni Jinwoo na may iba pang mga summons na na-quarantine din, kinumpirma ito ni Ramba ngunit hindi niya kilala ang mga ito dahil lahat sila ay iningatan sa iba't ibang lugar. Inaalala niya na hindi bababa sa 10 entidad ang bahagi ng buong quarantine na ito na nagdudulot ng pag-iisip kay Jinwoo at nagre-resulta sa isang nakakatakot na conclusion. Sa panahon niya sa laro, 10 kanyang mga tawag ay iniulat na parang mga bug at tinanggal sa ilalim ng kanyang pangangalaga at kung ibig sabihin nito na lahat sila ay nagkaroon ng bagong klasifikasyon bilang X-rank, maaari rin silang tawagin. Masaya si Ramba na nakatawid siya sa kanya gamit ang scroll ng pagtawag habang iniisip ni Jinwoo na baka ang mga X na tawag ay tumutugon lang sa kanyang mga scroll. Ibig sabihin nito na si Bro lang ang nag-iisang tao sa buong planeta na kayang mag-summon ng X-rank na parang naglalakad lang sa parke na iniisip na marahil ito ay isang nakatagong gantimpala na nakuha niya matapos niyang makonquer ang ika-100 palapag sa kanyang huling laban. Binubuksan niya ang isa pang scroll upang kumpirmahin ang kanyang teorya, tinitingnan kung ang bawat pagbagsak ay nangangahulugang garantisadong X-rank. Ang susunod na pagtawag ay nagiging Harry Gorilla at ang tanong ko lang ay paano nila nailagay ang karaniwang Redditor sa larong ito. Sa kasamaang palad, nasira ang teorya ni Bro dahil ang bagay na ito ay isang pangit na F-rank, ibig sabihin ang X-rank ay nakasalalay pa rin sa RNG Jesus. Gayunpaman, pareho pa rin ang estratehiya ni Jinwoo tulad noon, kailangan lang niyang mag-ani ng maraming scroll ng pagtawag para makakuha pa ng mas maraming X-rank sa pangalan niya. Dahil kung maibabalik lang niya ang lahat ng 10, mas magiging makapangyarihan pa siya kaysa nung nasa kanyang kasagsagan. Ramba, itigil mo na ang pagtawag sa akin na Gene God kasi pangit yon, pero mas importante pa kasi kilala na ang pangalan ko sa buong mundo at baka magdala pa ito ng hindi ka nais-nais na atensyon. Sa kasalukuyan, kulang siya sa maraming impormasyon at hindi pa siya handa para dito dahil sa sandaling may makahuli sa kanya na naglalabas ng X-ranks, lahat ay magtutungo sa kanya na parang may nakapatong na bounty sa ulo niya. Biglang nabigla si Jinwoo sa isang rumbling na pakiramdam, hindi ito katulad ng Attack on Titan. Nagwawala ang dalawang monster niya habang naghahanda ang sistema na ilipat siya sa susunod na yugto. Ang kanyang unang gawain ay nagpakita bilang isang baby dungeon, isang simpleng level na pagsubok para mapatakbo siya. Medyo nababahala si Jinwoo tungkol dito, kahit nakapag-clear na siya ng libo-libong dungeon sa laro na parang isang tamad na walang trabaho, iba pa rin ang totoong mundo, ibang-iba ang kwento. Inilalagay ang sarili sa ayos, aminin ni Jinwoo na natatakot siya, pero alam niya rin na hindi niya kailangang makipaglaban ng direkta, at ito ay isang maliit na tutorial lamang. Sa kabila ng katiyakang iyon, nilalakad niya upang haminin ang dungeon habang sinasabi ng sistema na agad siyang umabante papunta sa pasukan. Pagdating sa loob ng dungeon, medyo nagulat si Jinwoo. Medyo mas nakakatakot ang paligid kaysa sa inaasahan niya habang kinukumpirma ng dungeon ang kanyang pagpasok na nangangahulugang magsisimula na ito. Sinusundan siya ng sistema ayon sa tutorial na nagsasabing ang laban sa dungeon ay binubuo ng mga team summon na may maximum na 5 kasapi bawat kupunan. Dahil mayroon siyang dalawang summons, ang Wind Fairy at Harry Gorilla, na hindi pa rin sanay sa tawag na iyon, hinihikayat siya ng sistema na ilagay sila sa kanyang mga slot. Naisip ni Jinwoo na ang pinakamahusay na estratehiya para makalabas sa isang dungeon ay laging may 5 summons, kahit na may 2 lang ay delikado, pero hindi imposible na makumpleto ang dungeon kahit ganoon. Matapos ang lahat, naranasan na ng ating binata ang hindi pantay na laban ng libo-libong beses. Dahil alam na niya ang lahat ng detalye ng paglalakad, pinindot ni Jinwoo ang O at inilipat ang kanyang mga summon sa mga slot niya. Parehong naitalaga ang mga halimaw, at oras na para makita ang mga halimaw sa kabilang panig, yung mga kakaharapin niya. Ang pag-ungol ng isang nilalang ay agad nagdudulot ng kaba sa ating binata. Ang kalaban ay isang kulay abo na lobo, at ang layunin ay talunin lang ang nilalang upang makaligtas. Una, sinusuri ni Jinwoo ang F-class ng monster. Sunusundan nito ang agarang pagbibigay ng kalasag sa paligid niya na nagpoprotekta sa manlalaro sa anyong honeycomb. Narito ang nakakatakot na katotohanan. Ang pagtama sa kanya pagkatapos bumaba ang kanyang shield ay nangangahulugang agad na kamatayan. Walang retry o respawn. Diretso siyang dadalhin sa Shadow Realm. Yung pangit na aura ng lobo habang nagpa-farm sa harap niya kahit F-rank ay hindi nagpapadali ng sitwasyon. Una, pinapanta ni Jinwoo ang mabalahibong batang lalaki dito na parang rocket, pero yung hayop na tanga ay hindi pa man nakaka-attack at awkward na nagsisimulang umungol. Mabagal si Bro kaya kahit ang kulay abo na lobo ay kailangang maghintay para sa atake. Sa hiya, inutusan ng lalaking ito ang diwata na makisali at gawin ang kanyang bagay.
Kilala si Ramba sa kasanayang tinatawag na wind pressure na nagpapabilis sa bilis ng atake ng isang nilalang na tinatawag na summon. Ngayon ay naipapataw na ang support buff na ito sa Super Saiyan Blue Gorilla kaya nakakagawa siya ng mga kakaibang bagay. Ang hayop ay sumugod ng mas matindi. Masaya si Jinwoo sa mga epekto. Para sa kulay abong lobo, pinapaandar nito ang gulong na iyon para harapin ang laban ng direkta. Ang nakababahala sa ating binata ay ang laki ng lobo na ito dahil hindi ito dapat ganito kalaki. Sa puntong ito, tunay na hindi sigurado si Jinwoo kung mananalo ba ang kanyang baklang gorila o hindi dahil ayon sa kanyang karanasan, maaaring mangyari ang isang pagbabago dahil ito ay sa totoong mundo. Ang banggaan ni na Midget Kong at Midzilla ay ilang sandali na lang hanggang sa unang tama na tumama sa Grey Wolf na kumagat sa laman ng gorila. Pinapatumba nito ang halimaw agad, nagpapataas ng cortisol ni Jinwoo. Niliyawan ng ating binata sa hanggal na engkanto na gumawa ng paraan pero nagsusumikap na siya. Muling binubuhat ng gorila ang lakas na ito at ginagamit ito para itulak ang isang suntok diretso sa lalamunan ng wolf na nagtulak dito ng ilang talampakan palayo. Muling beses, ginagastos ng Wind Fairy ang enerhiya para palakasin ang kakayahan ng gorila, tunay na naglalaro tulad ni Michael Jordan. Naka-rating ang gorila sa rurok at bumaba kasama ang isang malakas na suntok, winawasak ang tiyan ng lobo. Pagkatapos, nagsimula siyang bumato ng maraming suntok para siguraduhin hindi ito makakabangon. Tapos na ang suntukan habang nakabahala sina Jinwoo at ang engkanto, pero sa kabutihang palad, matagumpay na napatay ni Gorilla Boy ang banta. Nagsusumigaw pa ito sa kasiyahan habang nagdiriwang. Nakatanggap ang ating binata ng ginhawa sa pagtakas mula sa unang dungeon at ginawaran ng 2 rune ng lakas. Sa susunod na eksena, nasa lungsod na tayo kung saan kumikita si Ajin, ang nakababatang kapatid ni Jinwoo, ng 200,000 won. 3 taon na ang nakalipas, nakabuo siya ng bagong propesyon, isang manlalaro ng rune farming. Sa madaling salita, bumibisita siya sa mga mababang antas na dungeon at nagbebenta ng mga rune na parang mangangalakal sa mga manlalarang nangangailangan nito. Kailangan niyang tanggapin ang papel na ito pagkatapos ng mga mahihirap na panahon na bumagsak sa kanilang pamilya matapos ang pagkawala ni Jinwoo. Para na itong parang reverse solo leveling, pero sa kabutihang palad, nakakuha ang babae ng C-class na summon na may 1% na drop rate sa isang pagkakataon. Salamat sa Shadow Elf, madali niyang mapapalago ang kita sa rune farming ng ligtas. Tinitingnan ni Ajin ang kanyang telepono nang tawagan siya ng kapatid niya mula sa walang sawang paraan. Tinanong niya kung nakalabas na siya, habang siya naman ay diretso siyang tinuturo sa mukha na siya ay isang tagabenta ng rune. Nainis siya sa pahayag na iyon dahil binabawasan nito ang kanyang propesyon at inutusan niya siyang tawaging isang manlalaro ng pagtatanim. Ang batang lalaki ay nagpasya sundin ang mga patakaran ng kanyang maliit na kapatid at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng synthesis center. Ibinabahagi ni Ajin na matatagpuan ito sa player zone gaya ng inaasahan. Ngayon, dahil nabuo ang Tower of Trials sa loob ng totoong mundo, kinailangan ng mga tao na magsagawa ng espesyal na negosyo na may kaugnayan sa laro. Kaya nabuo ang zone ng mga manlalaro. Sa parehong lugar matatagpuan din ang mga sentro ng synthesis at enhancement. Lahat ay nasa malapit sa tore para sa kaginhawaan ng manlalaro. Sa susunod na eksena, nakikita natin si Ajin na nakikipag-usap sa kanyang kapatid sa isang mesa. Ibinunyag niya na ang Jamsil at Hyundai Tower mula sa totoong mundo ay naging mga Tower of Trials. Sa ngayon, Korea ay mayroon lamang 2, ngunit ang zone ng manlalaro na hinahanap niya ay matatagpuan din sa paligid nila. Naiintindihan ni Jinwoo na mas epektibo ang pagkakaroon ng mga pasilidad ng manlalaro malapit sa tore, pero mas interesado ang maliit niyang kapatid kung anong rango ang nakuha niya. Sinasabi niya na nakakuha siya ng E at F na summon na ikinatuwa niya dahil kahit ang inarango ay may 5% na pagkakataon. Kalma lang ang batang ito, hindi niya sinasabi sa kanya na nanalo siya sa loto dahil sa rango. Kahit paman, gusto niya ang tulong nito dahil nais niyang makasanayan agad ang sistema. Bilang ganti, nangangako siya ng baon kahit na aminin ni Ajin na mas malaki pa ang kinikita niya kaysa sa kanya. Binibiro niya si Ajin na maaari siyang maging pinakamagaling na manlalaro sa buong mundo sa isang swerte lang. Hindi talaga naniniwala si Ajin sa mga ilusyon ng kanyang kapatid dahil sa kanyang pananaw, ang mga tulad ni na Rachel o Genos ay parang mga Diyos na hindi kailanman maabot. Mga henyo mula sa ibang dimensyon pero pilyong tinatanggap ito ng ating binata bilang hamon bago hilingin sa kanyang kapatid na ipakita na lang sa kanya ang daan para makita niya mismo kung ano ang hitsura ng zone. Habang naglalakad sila papunta sa zone, nalaman ni Ajin na nakapag-summon siya ng isang wind fairy, ngunit isang halimaw na hindi pa niya naririnig. Gusto niyang ipakita niya ito sa kanya pero tumanggi si bro sa mukha niya, nasaktan siya dahil dapat magkapamilya sila. Sinasabi ni Jinwoo na ipakita muna niya ang kanyang summon at kusang loob na nagcast si Ajin, umaasang hindi siya magugulat kapag nakita niya ito. Sa totoo lang, naiintriga siya kung anong klaseng sumpa ang makakapagpasaya sa kanya ng ganito. Ang sagot ay isang C-rank na Anino Elf, nakahawig si Raven mula sa Teen Titans. Mukha ni bro ay biglang naging parang bato. Hindi pa nga ito isang espesyal na summon, habang galit na galit si Ajin dahil minamaliit siya ng kanyang kapatid. Akala niya na ang ganitong uri ng mga summons ay parang mga mayaman sa mga manlalaro, pero sa totoo lang iniisip ng batang ito na walang kwenta iyon, dahil ang C-rank ay itinuturing na basura sa kanyang pananaw, sila pa ang hindi niya isasama sa kahit anong dungeon. Magalang na binati ni Jinwoo ang elf, tinatanong kung marunong itong magsalita ng Korean o bumati.
Pero pareho namang tinitingnan siya ng monster at ni Ajin ng kakaiba. Nalilito ang kapatid na babae sa kakaibang ugali ng kanyang kuya, pero sinusubukan lang niyang alamin kung nakakapagsalita ba ang lahat ng mga monster, at mukhang hindi ito kaya ng creature na ito. Muling pinapakita ni Ajin na hindi talaga dapat nagsasalita ang mga summons, binibigyan siya nito ng panibagong paalala dahil ang maliit na engkanto ni Ramba na palaging umaangal ay nagtapos na sa Universidad ng Yapolohiya. Anyway, nalilito ang lalaki habang naiinis siya na akala niya nakakapagsalita ang mga summon. Sa isang banda, tama si Ajin, nagkaroon lang si Jinwoo ng sobra-sobrang akala na lahat ng summon ay nakakapagsalita. Ngayon ay turn niya, pero naglalaho siya sa harap niya at ayaw ipakita ang kanyang sinumpa. Nalungkot si Ajin dahil para siyang tinrato ng babae gaya ng paraan ng mga scammer sa tech support, pero ayaw ni Jinwoo na mapansin ngayon lalo na't may kausap na si Ramba. Tinutulungan niya siya bilang isang walang kwentang tao at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Sa huli, nakarating ang ating binata sa player zone. Ito ay isang ganap na iba pang cyberverse. Ang mundo ng Jamzal ay tila napakalayo mula noong pagdating ng mga tore dahil winasak ng mga korporasyon ang buong lugar. Simple lang ang sagot, walang gustong magtayo ng amusement park sa tabi ng tore ng kapahamakan at kalungkutan. Pero sa tingin ni Jinwoo, sobrang astig at nakakakilig ang ideyang iyon. Pinapaalalahanan ni Jin ang kanyang hanggal na kapatid na ang mga dungeon ang dahilan kung bakit mapanganib ang lugar na ito, kaya walang gustong pumunta dito para mag-enjoy. Bagamat nakakatakot nga ito, ipinapasa ni Jinwoo sa sarili niya na talaga namang masaya para sa kanya na makita sa totoong buhay ang mga bagay na nakikita lang niya sa laro. Tunay na siyang nasa sabik at agad niyang natagpuan ang palitan kung saan pwedeng mag-trade ng mga bagay tulad ng mga scroll at rune. Maraming alaala ang binibigay nito sa kanya mula sa laro kasi bibili si bro ng mga gamit kasama ang mayamang kaibigang si Beichien. Sinasabi rin ni Ajin na pumunta siya sa opisina ng impormasyon kapag kailangan niya ng higit pang detalye kaysa sa mga pangunahing kaalaman. Itinuturo niya na baguhan pa siya, kaya mas maganda kung may isang akademya na nakapaligid sa HQ ng manlalaro. Tinitiyak ni Jinwoo na ayos siya dahil sa kaibuturan, meron na siyang lahat ng kailangan niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mag-grow mag-isa habang nananatili sa lugar na ito, pero nag-aalala pa rin si Ajin para sa kanyang kapatid. Sabi niya lang na umuwi na siya dahil magtatagal siya dito sandali bago umuwi. Nababahala ang maliit na kapatid sa kanyang kamakailang mga kilos mula nang makalabas siya, para bang napasok siya ng isang masamang espiritu o kung ano paman. Sa parehong oras, iniisip niya na sinusubukan lang ng kanyang kapatid na magsikap sa sariling paraan, kaya kailangan niyang bantayan siya hanggat maaari. Nagpapalitan sila ng palm at sa susunod na eksena, nasa isang lugar si Jinwoo na tila walang makakakita sa kanya. Agad niyang inilalabas si Ramba na masayang bumabati sa kanya ng mariin. Pinipigil niya ang kanyang maingay na bibig, pinapakiusapan siyang manahimik. Hindi maintindihan ng diwata kung ano ang nangyayari habang binibigyan niya ito ng isang simpleng utos na huwag kailanman magbukas ng bibig sa labas. Iniisip ni Jinwoo na hindi niya maaaring mapansin ng mga tao ang kanilang pag-uusap kaya't maaari lamang siyang magsalita sa mga dungeon mula ngayon. Kapag naayos na iyon, iniisip ng ating binata ang kanyang susunod na layunin, ang makakuha ng puhunan para makapasok sa mga dungeon. Tinitingnan niya ang kanyang balanse at natuklasan niyang ubos na ang pera niya katulad ng karaniwang gamer sa totoong buhay. Tinatanggap ni Jinwoo ang katotohanan na nasa pinakaibaba na siya ng buhay. Ito lang talaga ang pera na meron siya, 12,000 won na walang kwenta, at nasasaktan siya na muling magtrabaho ng part-time. Karaniwan, magre-rekomenda ang mga tao na hingin niya ang tulong sa kanyang mga magulang, pero ayaw niyang gawin iyon dahil sobrang sipag magtrabaho ng kanyang ina sa 3 trabaho para mapanatili ang kabuhayan. Humihingi siya sa kanila ng utang na para bang sinasapakan niya ang kanilang pagsisikap, ginagawa siyang hayop. Pakiramdam ng anak ay walang silbi sa sitwasyong ito at tinanggap niya ang katotohanan na magsisimula muli mula sa simula. Alam mo, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi maabot ni Jinwoo God bilang isang manlalaro ang lahat ay dahil hindi siya gumastos ng totoong pera sa laro. Sa madaling salita, si bro ay libreng-libreng naglaro at hindi nag-invest ng kahit isang sentimo, pero nagawa pa rin niyang maging number 1 sa laro. At iyan, mga kaibigan, ang patunay na nangyayari lang ito sa isang kwento ng manhwa. Gayunpaman, ang ganitong klase ng ugali ay nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-asa na makabangon muli mula sa wala, pero nagulat siya nang makita ang paglilipat ng 500,000 puntos. Inaalam niya ng mabuti kung saan nanggagaling ang perang ito, nagtatanong kung paano niya nakuha lahat ng ito. Sa totoo lang, ang nagmamalasakit na ina ni Jinwoo ang gustong magpadala sa kanya ng tamang allowance, alam niyang hindi niya ito hihilingin ng direkta. Sa isang simpleng gawa lang na ito, naiilang na siya. Tandaan ninyo, guys, ito ang parehong ina na nag-alaga sa kanya ng 3 buong taon habang siya ay nawala, tiniis ang napakaraming paghihirap. Sabihin mong siya ang pinakamagaling na nanay sa buong mundo, I like ang video na ito para igalang siya. Hinahap ni Jinwoo ang kanyang mga luha, nagpapasalamat sa anghel na siya, at nangakong magkakaroon siya ng bagong kumpiyansa na magtatagumpay kahit ano paman, para lang mapasaya niya ang kanyang pamilya. Maaaring 3 taon ang nakalipas pero handa siyang unahin ang bawat segundo upang umangat, maging pinakamahusay, at kolektahin ang bawat yaman sa kanyang arsenal para sa mga raid sa dungeon. At ganito nagtatapos si Jinwoo sa pagbili ng 3 karagdagang scroll. Ang unang layunin ay bumuo ng isang koponan. Nakuha ng ating binata ang isang slime mass monster at isang horned butterfly.
Pareho silang F-rank, pero swerte niya ay napakaganda sa ikatlong kuha nang makuha niya ang isang E-rank na Poison Lizard. Ito ay swerte na mismo. Naniniwala si Jinwoo na nalagpasan na niya ang mga posibilidad 2 beses sa 5 pagtatangka niya hanggang ngayon. May maganda rin ang kakayahan ng makamandag na butiki pero sa kasamaang palad talagang ayaw niya sa masa ng slime at kailangang pilitin niya itong gamitin pansamantala. Gets ko naman, ang Sludge ay may mukha na tanging ina lang ang pwedeng mahalin. Sa nabuo ng koponan ng Pokemon, ngayon ay balak na ni Ash Ketchum na sumugod sa mga dungeon at palawakin pa ang mga ito. Ang sistema ng paglago sa laro ay nakasalalay sa pagtatanim, panghuhuli, at pagbubukas ng mga scroll. Masaya si Jinwoo na magpuyat para sa mga elementong iyon dahil kung makokolekta niya lang lahat ng kanyang X-rank summons, malalampasan niya ang bawat hadlang na nakaharang sa kanyang daan. Ang pangunahing plano niya, makuha at maipan ang natitirang mga X-rank. Pagkatapos ng mga paunang paghahanda, oras na para sa mga mahalagang bagay. Naghahanap si Jinwoo sa Google Chrome ng lokasyon ng isang dungeon. Mas simple ang laro dahil kailangan lang niyang i-tap ang isang lugar pero tunay na nagtatanong ito sa kanya kung ano talaga ang tunay na sistema. Nakakagulat pa nga siya hanggang sa puntong napapaatras siya sa sarili niya at sa iba. Kaya niya nalaman na hindi sapat na may isang nilikhang nilalang lang para makapasok sa dungeon. Karaniwang lumalabas ang mga gate sa buong bansa kahit saan man. Ang kahirapan ay sinusukat sa pamamagitan ng energy emissions para sa rango. Pero kahit gaano kadali ang dungeon, hindi basta-basta pinapayagan ng mga tao na pumasok kung hindi sila opisyal na nakarehistro. Ayon sa planeta, nagdadabog ang ating binata dahil ang swerte niya, ang katotohanang nagising siya pagkatapos maipatupad ang batas na ito, ay nagpapabagsak sa kanya. Ang maliit niyang duwende na engkanto ang tanging kaligayahan sa buhay niya dahil siya ang sumusuporta sa kanya. Masaya na ngayon, hinahaplos ni Jinwoo ang ulo nito bago biglang makatanggap ng tawag mula sa kanyang kapatid. Tinanong ni Agent kung kailan siya uuwi para kumain pero siniguro ng ating binata na kakain siya mag-isa. Tinanong niya ang hanggal niyang kapatid tungkol sa bahagi ng pagpaparehistro ng manlalaro na sadyang nakalimutan nitong banggitin. Alam ni Jinwoo na ayaw sabihin ng batang ito pero hindi iyon totoo dahil kamakailan lang ang regulasyon. Patuloy na namamatay ang mga tao sa mga dungeon kaya kinailangan ng gobyerno na magpatupad ng isang pulisya at sa katunayan, sobrang dami ng mga pagkamatay na naging magulo na. Kaya't ang mga tamang tauhan na ahente ay nagbabantay sa bawat pintuan upang suriin ang mga bagong isyu na lumalabas. Naisip ni Jinwoo kung gaano kantala at kabagal ang prosesong ito pero naisip niya rin kung ito ba ay sadyang dinisenyo para kontrolin ang mga manlalaro. Sa huli, kung ang bawat tao ay magiging manlalaro dahil sa kasakiman na makamit ang yaman, guguho ang sistemang panlipunan. Maliban pa dyan, may tinatawag ding mga rango. Mukhang ang rango sa sistema ay may listahan ng mga manlalaro batay sa lokal at internasyonal na rango, at ang Korea ay sobrang talo na hindi pa nga ito lumalabas sa global na rango. Nalulungkot si Agent dahil kung nandito si Jinwoo, mas mataas sana sila, hindi niya alam na ang legendary na manlalaro ay ang sariling kapatid niya. Nagwawakas ang tawag ng magpasya ang ating binata na magpahinga na lang muna ngayong araw. Kinabukasan sa bahay, mainit na ang pagkain at handa na, maaga nang umaalis si Jinwoo ng alas 6 ng umaga. Hinihikayat siya ng ina na kumain muna ng bola-bola bago umalis pero okay lang daw sa kanya. Mabilis niyang tinatapos ang kanyang sapatos at humihingi ng tawad sa kanyang mga magulang sa pagpapakita lamang ng kanyang pinakamasamang mukha kahit na taos-puso niyang pinapasalamat sila sa lahat ng kanilang pagsisikap. Nababahala si mama habang naguguluhan si papa. Ang magandang balita ay pinalakas ng gobyerno ang mga protokol sa kaligtasan. Tinitingnan ni Jinwoo ang kanyang telepono at nalaman na maraming pagkamatay ang nangyari dahil sa kapabayaan ng manlalaro. Hindi rin siya makapagsalita dahil matagal ng adik sa laro ang kuya niya sa nakalipas na 10 taon. Mahirap aminin, pero ganito talaga ang pakiramdam. Nakatayo sa harap ng reception, isinusumite niya ang form ng aplikasyon at nagtatanong kung ilan ang nakakatanggap ng kwalifikasyon. Mukhang may huling pagsusulit para makuha ang titulo na lalo pang nakakainis kay Jinwoo dahil may 1,000 tao na naghihintay sa likod niya. Sa kabila nito, iniisip niya na kung hindi niya mapapasa ang maliit na pagsusulit na ito, ano pa ang silbi ng kanyang titulo bilang isa sa 5 emperador ng langit. Sa susunod na eksena, makikita natin ang ating sarili sa ibang lugar. Si Park Chang-sok ay kasapi ng HQ at mukhang nadidismaya sa talento ngayong taon. Biglang bumagsak ang gusali at sinalubong sila ng unos. Isang lalaki ang pumasok sa gusali gamit ang kanyang dambuhalang orc na summons. Nandito siya para sa paghihiganti kay Chang-sok dahil pinatay niya ang kanyang mga kapatid. Samantala, iniisip ng lalaking ito na isang psychopath si Chang-sok at naglalabas siya ng sarili niyang mga makapangyarihang nilalang, karamihan ay gawa sa apoy at kahoy. Ang pangunahing headquarters ay inaatak at habang ang lahat ay nagkakagulo, tahimik lang ang ating binata habang nakaupo sa kanyang mga pod hanggang sa mapalingon siya at mapagtanto na may bagong gulo na nangyari. Hindi alam ni Jinwoo kung ano ang nangyayari maliban sa katotohanang nasasangkot siya dito. Ang mga nakakita ay takot na takot para sa kanilang buhay, umaasa sa kamay ni Chang-sok. Naramdaman ni Jinwoo na may alitan sa gang dahil ang kaibigan niya na nakaistilong suit ay may sariling hangarin. Ang nakalilito sa kanya ay kahit ang mga kriminal sa totoong mundo ay naging advanced na sa kanilang mga panawagan. Si Chang-sok ay sumisigaw ng emergency at hinihiling sa lahat na maglabas ng mga summons para protektahan ang kanilang sarili gamit ang mga shield.
Gano si Jinwoo sa kanyang shield habang ang paboritong diwata natin ay naglalaan ng sandali para suriin ang sitwasyon bago halos buksan ang bibig. Binubos niya ito, pinaalalahanan siyang huwag magsalita sa harap ng mga tao. Bumalik sa matalim niyang itsura na gangster, nais niyang pabagsakin si Changsok at ang kanyang pakiramdam ng katarungan. Ang unang halimaw na tinatapon niya ay ang orc, habang ang ating binata ay nagtatago sa isang ligtas na lugar, alam na magiging mas komplikado ang lahat kung sasali siya. Ang kanyang layunin ay magmasid muna at pagkatapos ay nagkaroon ng mainit na labanan kung saan ang apoy na paru-paro ni Changsok ay nagpakawala ng maliliit na meteor at bomb abato sa orc. Gayunpaman, itong bagay ay isang tangke at nakalalampas sa lahat ng mga tama, kaya nagkakaroon ng kaunting kayabangan ang tambay. Nakatiklop si Changsok habang ang ating binata ay bumangon upang mapagtanto na sobrang pangit nitong tao. Ang sama-sama na talaga na kahit ang ibang mga manunood ay nakikita na napipilitan si Changsok na umatras, kaya napipilitan si Jinwoo na gumawa ng desisyon. Kung sakaling tumulong siya at makisali, siya ang haharap sa mga lalaking ito. Pinapalo ng orc ang isang nilikha ni Changsok gamit ang kanyang palakol na nagtutulak kay Jinwoo na magpasya na sa wakas. Nagsisimula nang ma-realize niya na matatapos na ang tahimik niyang buhay bago pa man ito magsimula, kaya mahinahon siyang pumunta kay Changsok na nag-aalala at sinabing manatili na lang siya. Gayunpaman, pinuna ni Jinwoo na namiss niya ang tamang timing ng isa sa mga kasanayan ng kanyang nilalang. Pagkatapos ay tinuturo niya na ang mga buffer sa paligid ng dugo na orc ay may mas advanced na fire resistance buff, nangangahulog ang kailangan ng tamang timing, kung hindi gagana ang mga fire attack. Personal na pinapanood ni Changsok na kumikislap din ang katawan ng orc na nagpapahiwatig ng pag-activate ng kasanayan. Sa kaalamang ito, sa pagkakataong ito ay binago ni Changsok ang kanyang laro. Una, pinapagawa niya dito sa Flame Turtle na maghanda ng panibagong spell ng apoy. Binabaril ito ng hayop ng pinakamabilis, pinaputok ang target nito. Masaya si Changsok habang sigaw niya ang tagumpay. Sa wakas naging epektibo ang kanyang atake habang naguguluhan ng kalaban kung paano natuklasan ng lalaking ito ang kahinaan. Pagkatapos, winawasak ng kahoy na halimaw ang iba pang mga sumusuportang tawag sa kanya, halos iniwang nakabukas ng husto. Sa wakas, naghahanda ang apoy na pagong at apoy na paru-paro ng mga epikong atakeng apoy at pinapaputok ang mga ito upang higit pang wasakin ang orc. Sa huli, lahat ng mga summons niya ay nawala sa kanya at ang kanyang kalasag ay nabasag na rin. Ngayon na nasa panig niya na siya, humihingi siya ng pangalawang pagkakataon at nagsusumite ng pagsuko, kahit handa na rin sa mga posibleng kahihinatnan ng pagkakamali. Ngunit ang napapansin niya ay agad na niyayakap siya ng nilalang na puno, nilalabong siya. Hindi gustong pakinggan ni Changsok ang kahit anong pakiusap niya, at saka ang katotohanan na ang lahat ng kasapi ng gang ay papatayin agad sa lugar. Umiiyak ng malakas, ayaw tanggapin ang kamatayan, hinaharap ng kriminal ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa, tinatanggap ang hustisya ng harapan. Pinipindot ni Changsok ang kanyang daliri at nagkakaroon tayo ng brutal na pagpatay dahil ang katawan ng lalaki ay naging parang paste. Sa wakas, tapos na ang laban. Nagtatangkang magpasaya si Changsok sa kanyang kamanghamanghang tagumpay, tinatawag siyang kahanga-hanga at kung ano-ano pa. Habang nagsasaya sila, takot na takot ang ating binata. Alam mo, nakakagulat na hindi man lang sila nagpapansin na pinatay ang isang tao sa harap nila kanina, kahit na kriminal pa siya. Ito ang nagpapatunay kay Jinwoo na nagbago na ang mundong kanyang kilala bago pa siya. Mas magiging mahirap ang buhay mula ngayon nang walang matibay na determinasyon na sumusuporta sa kanya. Pumupunta si Changsok sa batang lalaki, nagpasasalamat ng taos-puso dahil tinulungan siya nito kanina. Nagawa niya ang terorista dahil sa ambag ni Jinwoo, kaya't labis na natuwa si Changsok at ginawaran pa ang bata nito. Gamit ang ito bilang kanyang gintong tiket, ipinapakita ng batang ito na hindi pa siya nakarehistro sa headquarters. Tuwang-tuwa talaga ang lalaki sa impormasyong ito dahil siya ang batang nagbigay sa kanya ng napakagandang payo kahit baguhan pa lang siya. Changsok humihingi ng kanyang ID, sinisiguro na yun lang ang kailangan nila para sa verifikasyon. Ibinibigay ni Jinwoo ang card habang nangangako siyang may gantimpala pagkatapos ng mabilis na pagsusuri sa background. Masaya siyang tinanggap ang Reg along iyon, umalis ang batang lalaki habang napapansin ni Changsok siya at ipinapasa ang ilang datos sa kaibigan niya sa tawag. Talagang gusto niyang mapag-aralan ng maayos ang background ni Jinwoo. Sa susunod na eksena, ipinapasa ng ating binata ang isang masarap na pastry sa diwata dahil sa kanyang pagiging tahimik. Naglalaro siya ng may kasiyahan at kahit na naiintindihan ni Jinwoo na gustong makipagtalo ng mga manlalaro laban sa kanilang mga tinawag, nakakatuwang malaman na kaya niyang mapasaya siya sa isang simpleng pagkain tulad nito. Pero nakakabahala pa rin ang mga bagay-bagay sa kanya. Kahit ayaw niyang makialam, mamamatay sana ang lahat sa gusaling iyon kung hindi siya kumilos. Ibang-iba na ang buong mundo, hindi makuha ni Jinwoo ang ritmo nito pero kailangan niyang umakyat-paakyat sa pangangaso. Mahalaga sa kanya ang mga scroll ng pagtawag para sa susunod na hayop na ang pangunahing prioridad ay ang Drill Instructor at Explosion Dragon Mage. Ang maganda ay makukuha niya pareho mula sa mga mababang ranggong scroll. Bukod dito, iniisip ni Jinwoo na panahon na para kumilos na siya. Lumabas ang ulat ni Changsok pagkatapos at sobrang nagulat siya nang malaman na ang batang ito ay nanatiling naka-hospital din ng 3 taon. Kaya siya naging hindi rehistradong manlalaro. 3 taon na ang nakalipas ang bumaligtad ang mundo, kaya't makatwiran. Pero hindi maipaliwanag ng lalaki kung paano agad nagpa siya ang batang ito na magparehistro pagkatapos siyang makalabas.
Tinitingnan niya ang kanyang impormasyon, nagtatanong si Changsok kung totoo ba ang nakikita niya. Sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado at tawagan ang tagasuri para sa pagsusulit at ipinalit ang kanyang sarili sa posisyon, marahil dahil gusto niyang bantayan ang bahagi ni Jinwoo. Nakakapagtaka pa rin kung gaano kakay-adapt sa larong ito ang lalaking ito, si Baek Jinwoo ay naging isang talento na parang himala sa harap ng kanyang mga mata, ikinagagalak ni Changsok. Pumunta na sa isang lugar na paghihintay, dumating na ang ating binata ngunit may nakasimangot na mukha. Ang problema lang, sobrang dami ng tao dito, at siya ay isang introvert na Pro Max. Lahat sila nandito para sa pagsasanay, at para malagpasan ang lahat ng mga kalaban na ito, aabutin ng ilang panahon bago maging isang manlalaro. Pero hindi na ito malaking bagay para sa ating binata na nakaupo lang ng relaxed, alam niyang siya ang boss. Habang nagtipon-tipon ang lahat, biglang lumabas ang tagasuri para kunin ang pagsusulit, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Park Changsok mismo ang nasa harap. Ang unang pagsusulit ay isang uri ng pre-written na pagsasanay sa pagsusulit, at kalaunan, ng panahon na para makipag-usap ang ating binata kay Changsok, napansin niya na hindi niya inaasahan na lalabas ang lalaki. Sinasabi ng mas matandang lalaki na ito ay tadhana at tinatanong tungkol sa update ng training, pero naaalala ni Jinwoo ito ng medyo iba. Alam mo, noong nakaraang sandali habang nagbibigay siya ng lektura, nakukulitan ng ating batang lalaki kasama ang kanyang diwata. Naiinis si Jinwoo na tinuturo nila ang isa sa mga kombinasyon niya sa laro, kaya nag-acting siyang okay lang ang lecture. Maliban dyan, binibigyang diin ni Changsok na tinawag niya ng hiwalay ang batang iyon dahil sa aplikasyon ng gantimpala. Bago niyan, gusto niyang magtanong sa baguhan ng isang mahalagang bagay. Maliit at nakakatawa ang tanong kung tinatanong kung si Jinwoo ay isang laro. Nang marinig yun, nanlaki ang mata ng batang lalaki natin. Malamang, naging formal na termino na ang mga gamer. Sila ang mga naglaro ng Battle of Summoners noon at may kaalaman tungkol dito. 70% ng mga rankers sa bansang ito ay mga gamer din, pero syempre karaniwan na sa tingin ni Changsok na ganito siya dahil si Jinwoo ay nag-usap tungkol sa mga buff nang hindi siya isang manlalaro. Sa huli, kinukumpirma niya ang hula, ikinagulat nito si Changsok. Gusto niyang malaman ang karanasan ng lalaki, pero ayaw ni Jinwoo na sabihin na siya ay naglaro ng buong 10 taon para mailantad ang kanyang pagkakakilanlan. Para maging simple, sinabing 1 taon lang, pero napakalaki ng panahon na ito kaya't nakatulala ng husto ang lalaking ito sa kanya habang nakaupo sa mesa. Hindi alam ni Jinwoo kung ano ang nangyayari habang nakangiti si Changsok na parang batang may puppy eyes dahil naglaro siya ng 1 buong taon. Ang totoo, karamihan sa mga rankers ay hindi makakapaglaro ng laro ng kalahating taon lang kaya't kahanga-hanga ito para kay Changsok. Sa susunod na paksa, sinabi niya na naghanda na sila ng 2 gantimpala. Si Jinwoo ay binibigyan ng pagkakataon na pumili kung ano ang gusto niya. Ang unang gantimpala ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang magparehistro agad bilang isang manlalaro, halos isang agaran pa sa trabaho. Nag-aalok din ito ng trabaho sa kanya sa punong tanggapan pero mukhang hindi masyadong natuwa ang ating batang lalaki. Kaya may pangalawang alok na dumating. Inaalok siya ni Changsok ng isang napakalaking gantimpala na 5 milyon na won pero sa totoo lang halatang halata na ang sagot dito. Sa ngayon, umaasa si Changsok na pipiliin ng bata ang unang pagpipilian dahil mas maganda ito objectively, ngunit nakakatawa, binabali ni Jinwoo ang lahat ng kanyang inaasahan sa pagpili ng ikalawang opsyon na pera. Nagugulat ang lalaki na tinatanggihan niya ang posisyon sa trabaho at ang proseso ng pagpaparehistro, pero ayos lang si Jinwoo, naniniwala siyang kaya niyang magparehistro ng mag-isa at hindi niya balak sumali sa HQ. Sa huli, ang mga summons ang kanyang prioridad. Sa susunod na eksena, makikita natin siya sa lugar ng laro, isang kawani ang nakilala siya bilang si Jinwoo. Mabait ang babae at ipinaliwanag na ang praktikal na pagsusulit ay kailangang makalusot sa isang dungeon o partikular sa kanyang kaso, ang dungeon tuwing Martes. Gaganap din ang pagsusulit sa format na time attack, ibig sabihin mas mataas ang marka kung mabilis makalampas. Habang nangyayari ito, pinapanood ni Changsok mula sa malayo, nananatiling gulat sa biglaang pagtanggi. Mas higit pa roon, ang natuklasan niya sa kanyang exam sheet ay lalong nagpatulala sa kanya. Sobrang dami ni Jinwoo na isinulat tungkol sa mga ron at summons na na-impress pa niya ang examiner na nagsusuri nito. Talagang namang humanga sila sa talento ng lalaking ito hanggang sa paniwalaan nila na magiging isang malakas na halimaw siya agad. Nakita ni Changsok na ang mga propesor ay nagpakita ng pagka-nervyos na hindi pa nila naranasan, kaya't ito ay nagpapatunay kung gaano ka-espesyal ang batang ito. Sa kabila ng mga paliwanag at nakakaantok na usapan, sa wakas ay pinapayagan ng pumasok si Jinwoo sa tarangkahan. Nakikiusisa siyang sumabak sa pagsusulit at sa kabilang banda, lumalabas na may kalasag na nakapaligid sa kanyang buhay. Ang dungeon na ito ay espesyal na inihanda na may mga halimaw na toxic slime. Ang layunin ay talunin sila at makalabas sa dungeon ng mabilis. Unahin ay activate ang kakayahan ni Ramba sa kakausapin si Wind Fairy para palakasin ang mga summons si Jinwoo. Nakakakuha si Harry Gorilla ng mga buff sa bilis ng atake habang ang ating binata ay nagmumuni-muni tungkol sa masalimuot na disenyo ng dungeon tuwing Martes na parang isang maze. Pagkatalo sa mga slime ang nagdadala sa iyo sa laban sa boss, ngunit dito rin nagkakatalo at nawawala ang karamihan sa mga manlalaro. Gayunpaman, sobrang bagal ng mga slime na ito kaya ang pinakamainam na estratehiya ay tumakbo ng mabilis para direktang lapitan ang boss.
Jinwoo at ang kanyang mga alagad ay nakarating sa shortcut dahil pamilyar siya sa daan, ngunit dito naganap ang twist ng lumutang ang ilang pulang screen sa paligid niya na nagsasaad ng paglitaw ng isang boss na halimaw. Hindi inaasahan ng ating binata na makatagpo siya ng ganitong pangit at matabang kalabaw ng personal. Ngunit nakatitig pa rin ito sa kanya ng matindi. Nagsimula ang atake ng ihagis ni Jinwoo si Gorilla Boy sa dambuhalang slime. Tumatalo nito pataas para sa isang mabagsik na pagbagsak at pinukol nito ang slime sa mga piraso sa isang sirit na tama. Kakaiba dahil ang mga buff ni Ramba ay sobrang lakas. Binabali ng gorilla ang katawan ng slime sa paste sa dami ng mga suntok na lumilipad na para bang kahit ang mga F-tier na monster ay mukhang malakas. Nakakatuwa na kung gaano kalakas ang magiging mga monster niya at sa ilang saglit napatay na ang boss monster. Ang dungeon ay na-clear din sa loob ng 5 minuto, medyo mabagal pa rin para sa ating batang lalaki na sanay mag-clear ng mga bagay sa ilalim ng 1 minuto sa laro. Nakakagulat na kahit ang performance na ito ay sumire sa record ng Korea na nagbubukas ng isang achievement sa proseso. Naguguluhan si Jinwoo, ngunit nakatanggap siya ng 3 advanced summoning scrolls at 2 abrasives. Ang nakakalito sa kanya ay kung paano ito pangit na record ang dapat na pinakamahusay sa Korea sa ngayon. Sa pamamagitan, ang HQ ng manlalaro ay kasalukuyang nagkakagulo sa sobrang tuwa sa nabasag na record, napapansin ang 5 minutong oras ng pagtatapos. Sa una akala nila si Ji Anho pero napagtanto nila na isang bagong bata na tinatawag na Jinwoo na hindi pa nga lumalabas bilang isang ranker. Oo, isang hindi ranker ang nakabreak ng record, ang record na numero 1. Isang formal na pagpupulong ang ginanap agad-agad upang talakayin ang tagumpay ng batang ito. Bagamat humahanga ang mga ito, si Changsok ang pinaka-naliligalig dahil alam niyang ang bata ay isang talento na panghenerasyon. Sa madaling salita, nais niyang mapanatili siya kahit ano paman o kahit man lang mapigilan siyang pumunta sa ibang bansa para sa sariling kaligtasan ng bansang ito. Changsok ang nagrekomenda na agad nilang irehistro siya bilang manlalaro dahil ang mga time attack ay nahahati sa pambansang at pandaigdigang listahan. Si Ji Anho ay may record na 6 na minuto, samantalang si Rachel ay may global na record na 2 minuto at kalahati. Pumasok si Jinwoo sa frame at naibaba niya ang record ng Korea sa kanyang unang subok, kaya iniisip niya na hindi na kailangan ang laban ng mga manlalaro para sa isang talentong katulad niya dahil karapat-dapat siya sa espesyal na pagtrato. Bumabalik ang pananaw sa ating binata, medyo nadidismaya siya sa basura niyang record. Hinuhudyatan ni Changsok ang pangalan niya at lumalapit sa kanya na parang isang batang babae na nabibighani. Una, pinupuri niya ang kamanghamanghang record niya, tapos tinatanong kung paano niya ito nagawa. Simple lang ang sagot ni Jinwoo at hindi na talaga nagsasalita pa, iniisip niya na sobra na ang papuri, bigla siyang binigayan ng lalaki ng kanyang player license card. Naguguluhan si Jinwoo na sa wakas ay nakuha niya ito nang hindi na kailangang magpatunay pa. Maliban dyan, gusto pa rin ni Changsok malaman kung paano niya nalampasan ang record. Hindi alam ng batang lalaki kung ano ang sasabihin dahil kung ilalantad niya ang sikreto, hanggat ang Korea sa rango. Pero ang problema ay kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Makakakuha siya ng maraming atensyon at yaman pero sa pinakamasamang kaso, maaaring ikulong siya at targetin para sa impormasyon. Dahil mahirap ang ikalawang kaso, nagpasya siyang itago na lang ang impormasyon sa sarili niya at tinawag si Changsok na bastos sa paraan niya. Tinanggap niya ng malakas ang pagtanggi at naintindihan na ang estratehiya ng isang gamer ay espesyal para sa kanya. Kasabay nito, itinuro rin niya na ang Korea ay desperadong nangangailangan ng talento sa paggawa ng himala tulad ni Jinwoo. Sa kanyang sagot, nararamdaman ng batang lalaki na medyo chill talaga ang lalaking ito. Higit pa rito, natupad niya ang lahat ng kanyang pangako at mabilis siyang sumunod sa mga tagubilin. Naisip ng ating binata kung gagamitin niya ang sariling bansa para magkaroon ng kalamangan dahil kung maayos lang ang timing niya, mas mabilis siyang lalaki kaysa mag-isa. Hinihikayat niya ang mga mambabatas na maglakad sa isang tahimik na lugar. Kaya sa susunod na eksena, makikita natin si Changsok na nakiusap sa kanya na tulungan siya, ipinapahayag kung gaano kalaki ang pangangailangan ng headquarters sa tulong ng isang tulad niya. Matapos all, alam nilang nasa koma siya ng 3 taon na ngayon. Humingi ng paumanhin si Changsok sa pagsusuri sa background ng itanong ni Jinwoo ang tungkol dito. Kailangan lang niyang malaman dahil madalas na may katulad na pattern ng mga kasapi ng gang na hindi nakarehistro at magaling. Sa parehong oras, nalulungkot ang ating binata dahil naniniwala siyang wala ng silbi ang kanilang investigasyon sa kanya. Pinagtitibay ito ni Changsok, ngunit napapansin din niya ang isang kawili-wiling kilos. Karaniwang natatakot ang mga tao kapag pinag-uusapan ng mga bansa, pero chill lang yung lalaki sa harap niya. Parang alam ni Jinwoo kung anong klase ng talento ang dala niya sa mesa. Umiiwas siya ng kape at aminin na marami na siyang naisip pero gusto niyang malaman kung ano ang makukuha niya mula sa bansa. Sinasabi ni Changsok na magbibigay siya ng buong kooperasyon, isang nakalilito na sagot. Sa tingin niya, ang lalaki ay nagsasabi na siya ay may mataas at kaugnayang posisyon sa punong tanggapan. Ang mga mambabatas ay palaging hinahalal ng publiko, kaya mas maganda ang resulta ay maaaring magpataas pa sa kanya. Sa madaling salita, si Bro ay isang politiko na nagnanais ng mas maraming kapangyarihan. Hiningi siya ng konsehal na tulungan siya upang sa ganun ay maibigay niya ang lahat ng makakaya niyang suporta. Ito ay isang medyo hindi nakakaenggan yung alok kay Jinwoo na hindi maipaliwanag ang malinaw na gantimpala na makukuha niya mula sa mga bagay na ito. Gayunpaman, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kahilingan, ngunit may kondisyong 1 buwan ayon sa kanyang tagal.
Sa madaling salita, dahil baguhan si Jinwoo, nais niyang mag-focus muna sa paglago at humihingi ng suporta kapag kailangan niya. At kung makikita niyang makikinabang siya sa panukalang ito, susuportahan niya sila, at kung hindi, ibabalik niya na lang ang mga gantimpala. Sa madaling salita, naririnig ni Chung-sok na nag-iisip si Jinwoo na maglunsad ng isang buwan na pagsusubok upang subukan ang sitwasyon. Bagamat ito ay isang matapang na hiling, ito ang pinakamainam na pagkakataon niya na mapasama si Jinwoo sa kanyang panig. Kaya nakipagkamay sila dito, naniniwala ang konsehal na makakakuha siya ng mas marami mula kay Jinwoo sa kasunduang ito. Bilang panimula, nais ni Jinwoo ng pinakamataas na katiyakan na ang record na kanyang binasag ay hindi makarating sa buong bansa dahil nag-aalala siya tungkol sa kanyang kaligtasan. Hindi maintindihan ni Chung-sok ang kanyang mga alalahanin dahil mapapabuti ng headquarters ang kaligtasan, ngunit napagtanto niya na hindi makakatulong ang HQ sa isang talentadong tulad nito, lalo na nang makipaglaban sila sa mga simpleng gang. Sa madaling salita, naiintindihan ni Chung-sok na alam ni Jinwoo ang kahinaan ng HQ, kaya tinanggap niya ang mga kondisyon na iyon. Sa parehong oras, imposibleng pigilan ang kabuuang pagkalat nito. Si Jinwoo ay ayos lang dyan, kaya nagpa siya silang maghiwalay na may balak na magkita ulit sa ibang pagkakataon. Masaya lang ang ating binata at balak niyang tingnan ang mga gantimpala na nakuha niya. Simulan natin sa kanyang mga advanced summoning scrolls, ito ang pinaka-interesado siya. Naiintindihan ng ating binata na ang isang record-breaking na tagumpay ay nagdadala ng malaking gantimpala at kahit gustong buksan agad ito, hindi naman masaya ang pagsusugal. Sa halip, mas kaakit-akit ang pagbebenta nito, ngunit bigla siyang nakaisip ng ideya. Ang player web ay isang lugar kung saan nakaimbak ang database ng lahat ng manlalaro, kaya maaaring alista ang mga transaksyon ng mga item. Inilatag ng konsehal ang lahat habang ina-install ang app, kaya agad na sumali ang ating binata at tiningnan ang listahan ng presyo. Pero nang tumingin siya sa screen, literal na nanginginig si bro sa sobrang gulat. Ang premyo para sa isang high-grade na scroll ay 3 milyon won bawat isa, isang malaking halaga. Sa madaling salita, halos kumita si bro ng 10 milyon won sa pamamagitan lang ng pagtatakda ng record sa maliit na dungeon na iyon. Sa takbo ng mga pangyayari, nagsisimula nang ma-realize ni bro na ang kanyang marangyang buhay, ang pangarap na fuck you money ni Elon Musk, ay malapit nang bumuhos sa kanyang pamilya. Plano ni Jinwoo na ibenta ang mga high-grade na scroll at i-recycle ang pera para sa mga low-grade na scroll na nakatuon muna sa dalawang pangunahing summons. Pagkatapos alista ang 3 scroll, tinitingnan ng batang lalaki ang listahan ng mga mababang antas na scroll at hindi maintindihan kung bakit nagkakahalaga ang mga ito ng 5,000 won bawat isa kahit na madali lang itong anihin. May walang katapusang listahan ng mga nagbebenta at walang bumababa sa presyo, kaya nagpa siya ang kaibigan ko na tawagan ang kanyang espesyal na maliit na kapatid para sa isa pang tulong. Matapos ang mahabang paliwanag, ibinahagi ni Ajin na binibili ng HQ ang mga scrolls. Mukhang para suportahan ng mga rankers sa isang kadahilanan. Ang kanilang layunin ay bumili ng maramihan at ang nakalista para sa pinakamababang scroll ay 5,000. Direktang ibinibenta ito sa HQ nang walang negosasyon sa presyo, ngunit nakakapukaw din ang interes na sinasabi ni Ajin na maaaring magbago ang sistemang ito sa lalong madaling panahon. Sa huli, ito ay isang patakaran na ginawa noong unang panahon kaya hindi na talaga kailangan ng HQ ang ganitong mga scroll. Pero sa totoo lang, magandang bagay ito para sa ating batang lalaki na binaba ang tawag at napagtanto na sobra-sobra ang supply ng mga mababang antas na scroll. Ang kailangan na lang niyang gawin ay makipagkita muli kay Chung-sok na ginagawa niya kinabukasan. Tuwang-tuwa ang mambabatas na makipagkita sa kanya, nagtatanong kung may kailangan ng ating batang lalaki. Ipinapahayag ni Jinwoo ang kanyang hanggang makakuha ng mababang antas na mga scroll na ikinagulat niya dahil karaniwang inaasahan ng mga tao ang mga mataas na uri. Humihingi si Jinwoo ng maraming scroll na kaya niyang makuha at halos araw-araw ay lalabas ang 50,000 nito sa HQ, kaya madali lang ni Chung-sok na may pahiram ang mga ito. Sa parehong oras, natatakot siya na maaaring sinusubukan ng manlalaro na ibenta muli ang mga ito para sa pera, ngunit tumanggi ang ating binata, sinisiguro na walang saysay dahil sobra na ang mga scroll sa merkado. Nabighani si Chung-sok at nagtatanong kung ano ang balak niya, iniisip kung paano naiiba ang gamer na ito sa iba, lalo na't may kakaibang estratehiya siyang ginagamit. Ayos lang ang mambabatas doon, pero may isang kondisyon siya. Ang tanging hangad niya ay makakuha ng isang simpleng impormasyon na makakatulong sa HQ. Dahil siya ay nasa isang mahalagang posisyon, kung mahuli siyang sumuporta sa kanya sa likod ng mga eksena, mababago ang tiwala ng tao sa kanya. Kung makakapagbigay si Jinwoo ng ilang impormasyon, ito ay magiging bahagi na lamang ng isang transaksyon sa negosyo. Sa madaling salita, napagtanto ng batang lalaki na hindi siya binibigyan ng libre na maganda dahil ayaw niya ng pabor. Pumapayag siya sa kasunduan at ipinaliwanag ang pag-alis ng ilang segundo sa mga tagumpay. Karaniwan, kapag nauna ka sa dungeon, makakakuha ka ng 3 high-grade na scroll bilang gantimpala, pero maaari mo ring makuha muli ang parehong gantimpala kung may ibang manlalaro na masisira ang record ng dating manlalaro. Sa madaling salita, pwedeng i-reset ng mga manlalaro ang record ng 1 segundo lang bawat isa para makuha ang pinakamagandang resulta at madagdagan ang mga scrolls. Ang isa pang nakakatulong ay ang buong samahan ng Korea ay nakikinabang dahil ang mga manlalaro nito ay humuhusay. Sinasabi ni Chung-sok na nagamit na nila talaga ang ganitong paraan, pero karamihan sa mga manlalaro ay hindi pa nakakatanggap ng ganitong gantimpala, kaya hindi magiging problema ang subukan ng ganitong paraan.
Tungkol naman sa susunod na bahagi, balak ni Jinwoo na magbahagi ng mga pahiwatig tungkol sa isang estratehiya para sa dungeon sa Martes na kanyang nalagpasan. Naghihintay si Chongsook na parang tuta na handang kumain dahil akala niya ilalantad ng lalaking ito ang isang top secret na paraan. Ibinabahagi ni Jinwoo na sa pamamagitan ng metodong ito, maaaring mapalaya ng karamihan ng dungeon sa loob ng 3 minuto, pero bago niya gawin yon, nais munang tiyakin ng ating kaibigan na sulit ang halaga ng impormasyon, kaya nagdagdag siya ng 50 high-grade na scroll sa mga low-grade para sa kasunduan. Sa madaling salita, humihingi siya ng scrolls na nagkakahalaga ng 100 milyon na isang sobrang laki ng halaga, pero patas ito kay Jinwoo dahil magagamit ang metodong ito sa mababa at mataas na antas ng dungeon na maaaring magdulot ng balik na umabot sa bilyon. Naiintindihan ni Chongsook ito at susundan niya na inilipat niya ng direkta ang 150 milyon kung sapat ang halaga ng impormasyon, pati na rin ang pagbibigay sa ating batang lalaki ng 10,000 mababang antas na scroll araw-araw. Kinabukasan ng gabi, nagtipon ng konsehal ng ilan sa kanyang mga kawani para sa isang maliit na pagsusulit. Nananabik sila na may inihandang magandang balita para sa kanila. Una, pinag-uusapan ni Chongsook ang kamakailang record sa dungeon noong Martes at sa kanya basta-basta ibinabahagi na nakuha niya ang isang teknik para malampasan ito salamat sa kanyang mga koneksyon mula sa ibang bansa. Para siyang si Jinwoo ang ginamit na test subject sa teknik na ito kaya pinayuhan ang lahat na huwag magsalita tungkol dito. Sa dahilan kung bakit tinawag niya sila dito, ipinahayag ni Chongsook na magsasagawa sila ng dungeon time attack mula ngayon. Ang pangunahing isinasangguni para sa dungeon na ito ay salamat sa halimaw na poison lizard. Itong maliit na ito ay kasinlaki ng isang lalaking adulto at isang brawler, pero iyon ay pangkalahatang impormasyon lang dahil sa karamihan ay matibay at matatag ito. Gayunpaman, mahirap itong gamitin dahil mas nakakaabala ang pagpapalaki nito kumpara sa ibang grade ng mga monster. Hindi ito gusto ng mga manlalaro, maliban na lang na hindi nila napapansin ang isa sa mga pinakakapakipakinabang nitong kakayahan. Ang pagkain ng nilalang na ito ay pangunahing mga slime, sa madaling salita, para sa isang dungeon tulad ng Tuesday Dungeon, kayang-kaya ang madali ang paglilinis. Sa susunod na eksena, masaya nilang ibinabahagi ang kanilang sariling porsyento ng pagtapos sa loob ng 4 na minuto na nangangahulugang tama nga ang teknik. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa espesyalidad ng isang summoning, kaya ngayon ang kilalang butiki ay pinararangalan at ipinagdiriwang bilang makapangyarihan. Lumipas ang ilang araw, kumalat ang balita tungkol sa record na naitatag sa dungeon sa buong bayan at naunawaan ni Chongsook na si Jinwoo ay higit pa sa inaasahan niyang isang karaniwang manlalaro. Mula ngayon, nais ng lalaki na mag-organisa ng isang tamang koponan upang tulungan ang ating binata at para sa mga kasapi ng koponang iyon, pinili niya ang 3 angkop na kandidato na may iba't ibang kasanayan. Sa susunod na eksena, nakatitig ang ating binata sa kanyang bank balance, biglang nakaramdam ng kayamanan at nagtatanong kung bakit hindi siya nakakuha ng ganitong kalaking kita noon. Pero ang pinakaimportante sa kanya ay ang 10,000 na scroll ng pagsasangguni na magagamit niya para mag-farm ng husto. Iningatan ni Chongsook ang kanyang pangako kaya natural lang na gustong gampanan ng ating binata ang kanyang bahagi, kaya naghanda siya ng ramba para sa isang maliit na laban. Una, bumubuhos si Jinwoo ng tubig sa lupa habang ang munting diwata ng hangin ay nananalangin sa bawat Diyos na alam niya, humihingi na sana makakuha si Jinwoo ng kamanghamanghang summon. Sa kabila ng mga panalangin, oras na para buksan ang mga scroll. Binubuksan ni Jinwoo ang mga ito para sa kanyang walang katapusang gacha, ngunit ilang sandali lang ang lumipas at naiwan siya ng isang tambak ng kalat. Sobrang sipag niya, binuksan niya talaga ang 3,600 na scroll at napagod, pero wala siyang nakuha. Sa ngayon, imposible pa rin, pero sa tingin ng diwata ng hangin, hanggal niyang akalain na pwedeng dumating ang isang X-rank na halimaw ng biglaan tulad niyon. Nakasalalay sa palagay ni Jinwoo na napakadali lang mag-summon ng Ramba, pero sinasabi niya na para lang siyang nakakuha ng swerte sa isang gacha game na parang Diyos na laro. Sa totoo lang, hindi pa nga siguro aabot sa 100,000 mababang antas na scroll ang sapat para sa isang X-rank na pagtawag. Hindi maintindihan ni Jinwoo, kaya tinatanong niya kung alam niya ba talaga ang tungkol sa sistema. Ang sistema ng pagtawag ay nakalaan para sa 10% ng mga manlalaro, ibig sabihin 8 bilyong tao ay katumbas ng 800 milyong pagtawag. Ang mahalagang bahagi, ang mga summons ay itinuturing ng mga nag-iisang monster ay isang uri lamang. Ang pagbubunyag na ito ay nagpasindak sa lalaki, pero ang naiisip ko lang ay bakit hindi pa niya ito alam noon. Kakaiba, pero ipinaliwanag ni Ramba na siya lang ang nag-iisang tao sa buong mundo na kayang maglabas ng X-rank na summons, pero nakatungo lang ang ating bata sa katotohanang may 800 milyon na kopya ng isang karaniwang summon, at kailangan niyang makakuha ng isang X-grade mula roon, na halos ilang ulit na mas mahirap kaysa manalo sa loto. Akala niya tapos na ang laro, pero sinisiguro ni Ramba na may ilang mga summons na naubos na ang bilang, tulad ng 800 milyong caterpillar na hindi na muling maipapatawag. Sa kabila nito, iniisip pa rin ng ating binata na masyadong mahirap, kaya naiisip niyang lumipat na lang sa mga mid-tier na scroll, pero nagdudulot iyon ng isa pang problema sa bisa at kakulangan, pati na rin sa pera. Kailangan niyang makipagsapalaran gamit ang kasalukuyang tsansa, ito lang ang tanging pagkakataon niya, kaya binunot niya ang isa pang scroll, habang sinusuportahan ni Ramba ang kanyang kalokohan hanggang dulo. Sa pagtatapos ng buong pagtakbo na iyon, nakahiga si Bro sa kama niya na sinisikap tiyakin ang kanyang kaligtasan.
Lumipas na ang 2 buong linggo at matapos ang humigit kumulang 140,000 scrolls, hindi pa rin nakakakuha ang lalaking ito ng kahit isang X-rank. Sa katunayan, lumipat pa si Jinwoo para manirahan malapit sa player zone upang mas madali niyang ma-access ang mga pasilidad. Alam niyang hindi niya dapat umasa magpakailan pauman sa kanyang mga magulang. Muling tumayo siya na nagtatanong kung dapat ba siyang mag-synthesize, niyayakap si Ramba na malungkot na naghahanap ng cream bread. Sana kunin na ng fairy na ito ang kanyang cream bread. Sa sentro ng synthesis, napapansin ni Jinwoo na nagbago na ang gusali na ito tulad ng ibang tore sa Korea. Ang hotel ay naging sentro ng synthesis, pero naaalala niya na dati itong kilala sa buffet nito. Tinitingnan niya ang kanyang tiket na may pangalang 125 habang hinihikayat siya ni Ramba na huwag magkamali. Nang tawagin ang kanilang pangalan, nagpa siya silang pumasok upang gamitin ang silid. Kahit ngayon, umaasa pa rin si Jinwoo na gagawin ng Wind Fairy ang kanyang makakaya. Una, tinanggap siya ng screen ng menu na naglalahad ng kanyang pangunahing mga tawag. Una munang near-register ni Jinwoo si Ramba bago niya i-activate ang synthesis sa kanya. Ang ginagawa niya ay nagsasakripisyo ng iba't ibang mga halimaw upang pasiglahin ang ebolusyon ng kanyang hangin na engkanto, pinapataas siya sa mga bagong antas. Dahil dito, tumaas ang kanyang antas sa 21 kasabay ng pagtaas ng kanyang katalinuhan. Ang paboritong diwata natin ay mas makapangyarihan na kaysa kailanman. Nakakatawa, hindi na-impress si Jinwoo kasi ito lang ang nakuha niya sa halos 140,000 na scrolls. Nagsasaya si Ramba sa kung gaano siya kalakas habang siya naman ay namamatay sa loob dahil ang maximum na antas ay 100 at sa ganitong takbo, mamamatay siya bago nila makuha iyon. Lumilipas pa ang mga araw at isang lalaki ang nagkakalkula sa keyboard nang biglang dumating si Chansok para alamin ang kalagayan ni Byungjen. Sa ngayon, nagtatag na ang lalaki ng kanyang koponan sa pamamahala ng talento at ang susunod niyang hakbang ay ailalaan ang kanyang enerhiya kay Jinwoo. Humihingi siya ng update tungkol sa galaw ng mga bata at nalaman na si Jinwoo ay kasalukuyang nagbubukas ng mga scroll ng sunod-sunod. Paulit-ulit ang ganitong gawain araw-araw. Kahit ngayong araw, humiling pa rin siyang bumili ng mas maraming scroll gamit ang 150 milyon na nakuha niya kahit na interesado siyang bumili sa mas mababang presyo. Sa kasamaang palad, nagsimula ng magduda ang ahensya ng pamamahala at naglalabas na ng mga issue tungkol sa supply ng mga scroll na ito. Hindi pa rin moari ni Chansok kung bakit mag-i-invest ang taong ito sa ganitong mga scroll, pero alam niyang may alam si Jinwoo na hindi nila alam kaya pumayag siya sa nakakatawang panukala na ibenta ang bawat isa sa kalahati ng presyo. Ang simpleng suhestyon ay nagdulot ng gulat sa kanyang tauhan na iniisip na magdudulot ito ng malaking problema. Pero kalmado ang mambabatas, naniniwala na ang kanilang talento ay nakatakdang maging isang pamanghamanghang bayani ng Korea balang araw na nangangahulugang si Chansok ang gagamitin bilang tagapagako sa lahat ng puhunan niya sa simula. Kaya naniniwala siya na ito ang pinakamainam na desisyon, ngunit pinapayuhan niya si Byungjen na manahimik tungkol dito dahil ito ay para lamang sa kanya, kay Jio, at kay Taesop. Iyan ang nagbabalik sa ating mga lalaki sa kanilang paghihirap na nagsasuffer habang binubuksan ang ilang libong scroll. Nalulumbay na ang lalaking ito habang tinatanong ng diwata ng hangin kung hanggang kailan nila kailangang magtiyaga. Upang mapawi ang kanilang paghihirap, isang kontrabida ang lumapit upang hanapin siya. Ito ang kamanghamanghang Yuji bilang bahagi ng kanyang bagong pangkat ng pamamahala. Sinasabi pa niya na nandito siya dahil sa proposal, curious si Jinwoo tungkol sa mga diskwento, at matagal niyang ipinaliwanag na mag-aalok sila sa kanya ng 50% diskwento. Ang babae ay para bang anghel habang ang lalaking ito ay gulat na gulat pero higit pa dyan, sinabi ni Jio na magkakaroon pa ng isa pang gantimpala na 100 milyon won bilang bahagi ng kanyang budget para sa gastusin. Pare ay para siyang hari ngayon dahil ito ay isang bagay na sobrang taas ng antas. Binibigyang diin ni Jio na hindi niya dapat palampasin ang impormasyong ito na kahit anong gawin ni Jinwoo ay magaling na siya rito. Maliban dyan, tinutukso rin siya na para sa ikabubuti ng kanilang relasyon na ikinatuwa rin ni Jinwoo. Pagkatapos nyun, nagpasya siyang iwan siya upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Pero sa ngayon, tunay na nararamdaman ni Jinwoo ang tunay na suporta mula sa mga mambabatas. Alam niyang kailangan niyang magpakita ng X-rank agad upang maibalik ang pagsisikap ng lalaki. Matapos ang libo-libong pagsubok sa pagkuha, pareho na silang namamatay ng maliit na diwata. Bawat scroll ay isang F-grade na pangit na halimaw. Walang nangyayaring progreso. Sa puntong ito, sobrang lalayo na si Jinwoo na hindi na niya kayang umatras o sumuko pa. Nananawagan siya at humihingi ng pagkakataon na makuha ang Explosive Dragon. At marahil pagkatapos ng daan-daang libong masakit na scroll, nagpapakita ang mga Diyos ng Gotcha ng awa sa kanya at nagbibigay ng tamang pagtawag. Nabigla si Ranba at Jinwoo, bukas ang bibig. Sa wakas, nakatawag na ang ating binata ng Explosive Dragon Mage na matagal na niyang gustong makuha. Napaka-emotional ng eksena na para bang umiiyak na si Bro na napagtanto na wala na siyang pagsisisi. Pero kahit ngayon, ayaw pa rin niyang tumigil. Sa katunayan, balak niyang magpatuloy pa. May tinatawag na hot streak na nangangahulugang pagkatapos mong makapag-summon ng mataas na roll, maaari kang magpatuloy at makakuha pa ng mas mataas. Sa muling pagbukas ng scroll, isang himala ang nangyari nang masummon si Drill Instructor, ang pangalawang X-grade. Umiiyak si Jinwoo ng pinakamasayang luha sa kanyang buhay. Mas pakiramdam siguro ito kaysa sa pagkawala niya ng kanyang kabirhenen dahil matapos ang ilang linggong paghihirap sa pagbukas ng walang tigil na mga scroll, nahanap niya ang perpektong pares ng kanyang mga pangarap.
Sa dalawa, ang drill instructor ang unang nagtatanong kung nasaan na siya. Itong lalaking ito ay dapat na isang pangit na E-grade na summon sa simula. Pero ang tunay niyang halaga ay nasa katotohanan siya ay isang maniac na obsessed sa laban at mahilig mag-training. Bro ay si Goku. Kahit na pangit ang kanyang sariling kakayahan, siya ang namamahala sa pagsasanay ng iba pang mga nilalang, malaki ang naitutulong niya sa kanilang paglago. Parehong maliit na diwata ang pwedeng maging marangal na Thor. Masaya lang si Jinwoo na mapalakas at mapaganda ang lahat ng kanyang mga alay. Pero hindi talaga hinahanap ng maliit na ito ang ganitong pangangatawan. Hinatid ni Jinwoo ang taong mahilig mag-ensayo, tinatawag siyang Hankyo. Agad na napagtanto ng drill instructor na si Jin ay isang Diyos at bumaba siya upang magbigay galang. Inakala rin niya na hindi na silang muling magkikita. Ramba at Hankyo ay nasa parehong kalagayan tulad ng inaasahan ni Jinwoo. Samantala, ang Explosive Dragon Mage ay lumapit upang kumpirmahin kung siya rin talaga iyon. Ito ang unang beses na narinig ng ating batang lalaki ang kanyang boses. Bagamat isang mage na nasa D-grade, mayroon siyang espesyal na kakayahan na nagdudulot ng sobrang lakas ng pinsala. Maganda ang pagtutulungan nila ni Hankyo at mayroon pa siyang multiplier effect kung saan bawat patay ay nagpapalakas pa ng kanyang damage. Ngunit, para makuha ang kakayahang iyon, kailangan ng pagtitiyaga ng drill instructor. Si Jinwoo lang ang nagamit ng maayos sa kanyang kakayahan at masaya siya na makita siya. Kahit ang ating binata ay nakakaramdam na ng romansa ngayon dahil namimiss niya ang kanyang sobrang lakas na summon. Tulad ni Ramba, inutusan niya silang huwag magsalita sa harap ng iba, isang simpleng utos na kanilang naiintindihan. Susunod, oras na para bumalik at magpahinga dahil isang mahabang araw ng sunod-sunod na pagtawag ng mga nilalang. Sa bahay, ang ating binata ay sobra na sa pagod. Nandito siya habang malinaw ang kanyang isipan matapos ang pagtigil habang naglalaro at nagkakabonding ang kanyang mga summons. Nag-uusap sina Hankyo at Ramba. Ang drill instructor ay wala nang pakialam sa iba kundi sa katotohanang sobrang hina nilang lahat. Ang taong ito ay umaandar sa ambisyon at motibasyon. Kaya gusto niyang pagtrabahuhin sila hanggang sa mapagod para magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin bilang mga tagapaglingkod. Una, tinuturo niya sa Dragon Mage na pakiramdaman ang kanyang mana upang kapag nagising siya mamaya, matulungan niya itong ma-unlock ang kakayahang predation. Pagdating kay Ramba, nakatitig sa kanya si Bro nang may nakamamatay na mata na ikanakaba ng husto ang maliit na nilalang. Mukhang ang layunin ng lalaking ito ay sanayin ang lakas niya, pero natatakot ang mahirap na engkantada na maging isang Olympic na bodybuilder dahil dito. Pinapaniwala siya ng drill instructor na gawin ito para sa kanilang master, at binibigyan siya ng unang misyon na buhatin at ice wing ang kawali. Sinasabihan din siya nitong gawin ng 5,000 ulit nito. Ang engkanto ay mahinang inabot ang kamay niya upang hanapin si Jinwoo, ngunit patay na siya ngayon. Nasa coma siya. Sa susunod na eksena, bumalik tayo sa HQ, si Gia ay nagdadala ng problemadong impormasyon. Mukhang isang tamang abiso. Tinatanggal na ng direktor ang supply ng mga scrolls sa kanila. Hindi maintindihan ni Changso kung bakit biglang mag-aalala ang abala at abala na direktor tungkol sa isang bagay na walang halaga. Ngunit nais din ng direktor na makakuha ng tamang ulat kung saan napupunta ang mga scrolls. Nagdudulot ito ng maraming problema. Iniisip ni Gia na si Lim Hisa, ang isa pang mambabatas, ang nagsusulong ng sitwasyong ito. Pareho pa rin siyang kalaban ni Changsok pero iniisip ni Gia na problema pa rin ito dahil kung titigil ang ahensya sa pagbibigay ng mga scroll, hihinto ang paglago ni Jinwoo. Nabigo, sinusubukan ni Changsok mag-isip ng mga opsyon nang bigla siyang tumanggap ng tawag. Nakakagulat, si Jinwoo mismo ang nagsabi na hindi na niya kailangan pa ng mga scroll. Gayunpaman, nababahala pa rin ang mambabata sa pakikialam ni Lim Hisa at balak niyang harapin ito sa ibang pagkakataon. Sa huli, narating namin ng magandang tanawin sa Gwanek-san Mountain. Pinili na ni Jinwoo ang lugar na ito bilang kanyang susunod na target na dungeon. May suot pang tracksuit si Bro para sa style points. Sa laro ng Battle of Summon, may 4 na uri ng dungeon. Ang una ay kung saan nagaganap ang eksplorasyon para sa pag-ani ng mga materyales. Ang ikalawa ay ang tore ng pagsubok na may iba't ibang antas ng kahirapan na karamihan ay nasa mas mahirap na bahagi, pinipilit ang mga manlalaro hanggang sa kanilang limitasyon. Ang ikatlo ay ang Chaos Dragon Dungeon, isang mapaminsalang boss na karaniwang nilalabanan kasama ang grupo, pero hindi pa ito nakakaugnay sa totoong mundo, kaya ayaw nitong ipaliwanag ni Jinwoo. Ngayon, maliban sa 3 partikular na dungeon na iyon, ang lahat ng iba pa ay itinuturing na normal at iyon ang haharapin niya sa araw na ito. Mayroon ding tinatawag na stage dungeon, ngunit bihira ito, at bagamat mas mainam na mag-party para dito, mas gusto ng ating binata na harapin ito ng mag-isa. Tumingin siya sa pader ng normal na dungeon sa paligid na naaalala na nasa Syra ang mga dungeon kapag hindi ito na-conquer sa loob ng mahabang panahon. Sa madaling salita, pareho lang ng solo leveling na Loika. Hiniling ng isang kawani ang kanyang lisensya, kaya agad niyang ibinigay ito upang makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos, pumasok siya agad upang harapin ito. Binuksan ni Jinwoo ang kanyang mga mata sa kabilang panig, nagulat sa tanawin ng digmaan. Nakikipaglaban ng mga puwersa laban sa mga halimaw, nangangahulugang ito ay isang dungeon na nakabase sa pagsugpo at nagkakaroon ng digmaan. Sa loob ng dungeon ng pagsupil, halos hindi makayanan ng mga sundalo na panatilihin ang kanilang posisyon habang patuloy na umaakyat ng mabilis ang mga orc. Noong naglalaro pa si Jinwoo bilang boss, parang laro lang ito, pero ngayon na totoo na, ramdam niya ang bawat matinding presyon sa hangin.
Ang nasa harap niya ay hindi na isang simulation, kundi isang buong digmaan kung saan ang mga sundalo ay nagsisigawan ng desperado para sa mga tagapagpagaling upang mapanatili silang buhay. Nagpa siya ang bata na mag-relax muna at agad na ilabas ang kanyang mga alagad upang harapin ang mga orc. Sinasabihan niya si Ramba na pabilisin ang bilis ng atake ng drill instructor at iniutos ang Dragon Mage na eksplosibo na magbigay ng proteksyon gamit ang kanyang mga apoy na spell. Sa parehong oras, utos niya ang Di na Min Ikong na direktang tumungo sa orc boss, hindi pinapansin ang kaguluhang nagaganap sa pagitan. Ang kanyang focus ay nakatuon lamang sa boss dahil sa simpleng estruktura ng dungeon ng pagsupil sa orc. Hanggat hindi mapapatay ang dambuhalang orc sa likod, garantisadong panalo at magtatapos ang laban. Samantala, sa bisa ng buff ni Ramba, sobrang walang kontrol ang drill instructor, pinapatay ang mga orc isa-isa na para lang silang mga insekto. Nang mapanood ito, nagsimula nang magtaka si Jinwoo kung ang napakalakas na lakas na ito ay dahil siya ay isang X-rank. Isang maliit na ngiti ang bumuo sa kanyang mukha habang malinaw na maaaring matapos ang laban bago pa man siya makapagpainit ng maayos. Pati ang mga sundalong kanina ay nahihirapan laban sa mga orc ay nagugulat nang makita ang mga makapangyarihang kakampi na biglang lumitaw at ganap na binago ang takbo ng laban. Tumatakbo ng diretso ang Min Ikong papunta sa mga orc habang ang gintong diwata ay walang tigil sa pagpapagaling. Ramba, sa kabilang banda, mukhang nag-enjoy, pinupukaw ang mga halimaw at pinapaputok nila ang kanilang mga sandata sa kanya. Nakita ito, agad siyang pinagsabihan ng ating lalaki na tumigil na sa pagbibiro. Samantala, inilalabas ng mage na dragon na may pampasabog ang kanyang kilalang apoy, pinapainit ang bawat orc na makakatagpo ng kanyang apoy. Sa wakas, sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, tuluyang natalo ang boss at lumitaw ang isang abiso na nagpapatunay na matagumpay nilang nalinis ang dungeon. Lahat ng mga panawagan ay natuwa sa kanilang maliit na tagumpay at binibigyan sila ng sistema ng mga puntos ng karanasan na nagpapahintulot sa kanila na mag-level up. Bukod pa dyan, nakakuha si Jinwoo ng jackpot nang makatanggap siya ng isang intermediate summoning scroll kasama ang kalahating milyon na won. Agad siyang pinilit na maghanap ng mga bagong dungeon dahil hindi lang niya na-level up ang kanyang mga summons kundi nakakuha rin siya ng madaling pera sa proseso. Nagsimula siyang magplano na magpasikat agad at tuluyang tumigil sa pagiging tambak na talunan. Samantala, sa headquarters, pinapagalitan si Lim ni Jia dahil sa kanyang mapanganib na postahan. Sa halip, hinayaan niyang mapuno ng galit ang kanyang puso at ngayon ay hinaharap niya ang mga kahihinatnan. Sa kanilang maagang pagpupulong kasama si Lim at ang direktor, umakyat ang tensyon hanggang sa halos magkaaway na at sinubukan ng direktor na pigilan ang pagtatalo ni Lim at Park. Iniinsist ni Lim na nagbigay lang siya ng payo pero halatang walang interes si Park na makinig sa isang pahayag na mas parang insulto kaysa tulong. Sinusungalingan siya ni Kim, tinawag siyang talunan dahil wala sa kanyang mga talento ang nakapasok sa pambansang koponan. Sa komentong iyon, sumabog si Park at mabilis na naging mainit ang pagtatalo, ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, may kakayahan talaga ang kanyang kalaban na patunayan ang kanyang mga salita. Kahit noon, ayaw pa rin ni Park na maliitin siya ni Lim ng ganon. Nang maramdaman na malapit nang mawala ng kontrol si Park, nagmungkahi si Lim ng isang sugal para makita kung kaninong talento ang makakaabot sa mas mataas na ranggo, at agad na pumayag si Park nang hindi iniisip ito ng mabuti. Pagkatapos ay tumaas pa ang taya ni Lim sa pamamagitan ng pagdaragdag na ang talo ay kailangang aminin ng publiko na mas magaling ang isa at magbitiw sa kanilang posisyon. Upang masiguro na hindi sila magbibitiw, nagdagdag pa siya ng parusa na 1 bilyong. Sa halip na mag-isip ng mabuti, agad na pumayag si Park at nagtatanong pa kung dapat nilang gawing formal ang kontrata para sa paligsahan. Habang bumabalik ang kwento, tinanong siya ni GA kung ginawa niya ang ganitong kapabayaan na desisyon dahil lang kay Jinwoo. Inamin niya na isang henyo ang bata, ngunit pinaalalahanan pa rin siya na sa huli ay isa lamang siyang gamer at malamang na hindi siya makakatugon sa kasalukuyang mga nakarehistrong rankers. Gayunpaman, nananatili siyang kalmado at sinasabi na buong tiwala siya kay Jinwoo at naniniwala siyang magbibigay ang batang iyon ng malaking balik kung susuportahan nila siya ng maayos. Bigla namang pumasok ang isang katulong sa kwarto ng biglaan. Malakas niyang ipinahayag na natukoy na niya ang taong responsable sa solo na paglilinis ng D-rank ng mga dungeon at ibinunyag na walang iba kundi si Baek Jinwoo. Nang marinig ito, hindi makapagsalita ang mambabatas, nakabuka ang bibig habang si GA ay hirap paniwalaan ang kanyang naririnig. Sinasabi niya na 1 buwan pa lang mula nang magparehistro ang bata at hindi niya maintindihan kung paano niya nagagawa ang pag-clear ng mga dungeon sa loob ng mas mababa sa 5 minuto. Agad na sinamantala ng konsehal ang sitwasyon, binabago ang tono niya habang ipinagmamalaki ang kanyang likas na hilig, sinasabing palagi niyang alam na may kakaibang katangian ang batang ito. Ang kasiyahan sa kanyang mukha ay halatang halata habang nagsisimula siyang maghintay na manalo sa nakakatawang pusta na ginawa niya kay Lim. Sa bahay, nakahiga ang ating binata sa kanyang kama habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Hindi mapigilan ng tawa habang tinitingnan ang kanyang balanse sa bangko. Hindi pa niya nakita ang ganitong karaming pera sa isang lugar. Matapos mag-farm sa mga D-rank na dungeon nang walang tigil, nakalikom siya ng solidong 16 na milyon. Ang mga intermediate na scroll ang naging pinakamalaking kita niya sa lahat ng nakuhang lot, nagbigay sa kanya ng sobrang laki ng kita. Lumuhod siya at niyayakap ang gantimpala ng lahat ng pagsisikap, pinapaniwala ang sarili na siya talaga ang pinili.
Medyo mayabang iyon kung iisipin dahil karamihan sa trabaho ay ginawa ng kanyang mga pagtawag. Sa madaling salita, nagpasya siyang hatiin ng pera sa iba't ibang account para sa iba't ibang layunin. Una, naglaan siya ng isa para sa buwanang gastusin. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang account para ibahagi ang bahagi ng kanyang kinita sa kanyang pamilya at pasiglahin silang maging proud. Sa huli, at pinakamahalaga, inilalagay niya ang kanyang 10 milyon, ang parehong halaga na nagpasikat sa kanya, sa isang savings account na para lamang sa personal na gamit. Ang natitirang balanse ay napupunta sa kanya mismo. Habang hindi ka kailanman magkakaroon ng sapat na yaman, naiintindihan ni Jinwoo ang kahalagahan ng pag-i-invest sa kanyang paglago bilang manlalaro. Lahat ng kanyang mga tawag ay nasa level 30 na pataas. Ang susunod na hakbang sa pagpapalakas sa kanila ay sa pamamagitan ng makapangyarihang mga rune. Hindi ito magiging madali, ngunit ang araw-araw na paglalaro ng mga dungeon ang pinakamabisang paraan. Pero nagtataka siya kung makakatulong ang pagbili ng pangunahing isumpa mula sa itim na merkado na pabilisin ang kanyang pag-aani. Biglang napapailing siya nang makita kung gaano kamahal ang mga C-rank na isumpa. Isang mahina at para bang gawa sa China na Thunderbat ay nagkakahalaga pa rin ng nakababahalang 20 milyon ng tunay. At hindi pa yon ang pinakamasama, nagsisimula ang mga B-rank na summon sa daang milyon. Para sa AOS rank, wala ni isa man ang available. Huminga siya ng malalim, nauunawaan na ang B-rank na mga pagtawag ay isang napakabihirang makuha. Ngunit, hindi ito gaanong nakapagpapababa ng kanyang loob. Palagi niyang alam na darating ang araw na kakailanganin niya ng tulong mula sa labas. Nang marinig niya ang nakakakilig na balita, biglang bumagsak ang kalmado at mahinahon niyang anyo sa opisina ng kinatawan. Isang panibagong kahilingan ang dumating mula sa star player na si Baek Jinwoo. Nang marinig niya ang pangalan, halos mag-fangirl na ang lalaki na parang batang hay sa asukal. Nang may pag-asa, tanong niya ng masigasig kung tungkol saan ang kahilingan na labis na nakakatakot sa kawawang kawani na naghahatid ng mensahe. Ibinibigay lang niya ang mensahe na isang maayos na listahan ng bawat summon na gustong bilhin ni Jinwoo. Tumaas ang kabuuan lampas sa $1 bilyong na parang maliit na halaga lang. Maliit na angat sa kanilang mga mata ang mata ng assemblyman sa kapal ng mukha. Nagtawanan siya ng walang emosyon, nagtatanong kung talaga bang naniniwala ang batang ito na kaya niyang ayusin ang ganoong kalaking pera agad-agad. Kung meron siyang $1 bilyon na nakalatag, hindi sana siya naipit sa pagkakaroon ng isang C-rank na summon lamang. Ngunit, bumaba ang kanyang pagkamakasarili nang magdagdag ang kanyang tauhan ng isang maliit na detalye. Nangako si Jinwoo na ibabahagi ang lihim na impormasyon tungkol sa mga oras na pag-atake sa araw-araw na dungeon. Ngayon, iyon ang kanyang buong atensyon. Tinitiyak niya kung talagang ibig sabihin ng manlalaro ay impormasyon para sa bawat araw ng linggo. Parang sobra namang mapagbigay, sobra namang kaina-hinala. Gayunpaman, pinipili niyang magtiwala sa salita ni Jinwoo at sinabing dadalhin niya ang panukala sa kanyang direktor. Ilang oras ang lumipas, bumalik siya sa opisina, kumakatok ng kamao sa kanyang mesa at mukhang magwawala anumang sandali. Alam ng kanyang koponan na hindi naging maganda ang pagpupulong. Tinalikuran ng direktor ang panukala ng walang pag-aalinlangan kahit na maaaring nitong ilayo ang kanilang kumpanya sa tuktok ng industriya. Nang makita siyang nagngangalit, tahimik na naiisip ni Gia na sana lahat ng manager ay may ganong car-aming sigla. Nang tanungin ng kanyang tauhan kung ano ang sinabi ng direktor, ipinaliwanag ng mambabatas na gusto ng lalaki ng matibay na patunay na naklear ni Jinwoo ang mga dungeon. Ang kanilang hiling ay sobrang level na brain rot dahil kailangan ng player ang pera para makabili ng summon na maglilinis ng mga dungeon na iyon. Kilala ni Gia si Diaz at sumasang ayon sa galit ng manager na malaking pagkakamali ang mapalampas ang pagkakataong ito. Sa pagkuha ng pagkakataon, kalmado niyang iminumungkahi na ang pagbebenta ng napakahalagang impormasyon tungkol sa araw-araw na dungeon sa halagang $1 bilyon ay maaaring kulang pa ang presyo. Ngumiti siya ng may kumpiyansa habang nag-aalok ng isang simpleng solusyon. Maaari niyang bayaran ito ng mag-isa. Nang marinig ang mga salitang iyon, naalala ni Assemblyman Park na si Yujiya ay hindi lamang isang karaniwang empleyado na may matapang na opinyon. Siya ang tagapagmana ng Daesung Conglomerate. Nakatanggap siya ng pinakamagandang edukasyon sa bansa. Ang dalagang ito ay nakalikom ng mga parangal at nakamit ang mga tagumpay habang siya ay nabubuhay. Hindi tulad ng iba pang miyembro ng kanyang pamilya, mas interesado siya sa mga manlalaro at dungeon kaysa sa nakaupo sa likod ng mesa para mag-manage ng mga ari-arian. At ngayon, ang player na pinaka-nakakaakit sa kanya ay si Jinwoo, ang rookie na mula sa wala ay naging mahusay sa paglilinis ng mga dungeon na parang isang libangan lamang. Ngayon na nag-aalok siya ng eksklusibong kasunduan, pakiramdam nito ay ang perpektong pagkakataon na siya ay kunin sa kanyang sariling ahensya bago pa man makuha ng iba. Ang kasalukuyang posisyon ng kinatawan ay may kasamang maraming nakakainis na mga limitasyon, ngunit ang ayos na ito ay magbibigay sa kanya ng ganap na kalayaan sa mga magiging kita sa hinaharap. Hindi na kailangang humingi ng pahintulot, pero nag-aatubili pa rin siya at nagtatanong kung talagang komportable siyang maglakas loob na maglagay ng napakalaking halaga sa isang manlalarong ang kinabukasan ay hindi tiyak. Ang mamamayang may mataas na katungkulan ay tumugon ng may mapanuksong ngiti, tinatanong siya kung alam ba niya ang kasalukuyang balanse ng kanyang bangko. Tinitiyak niya na hindi magiging problema ang pera, ang kailangan lang niya ay isang formal na pagpupulong kasama ang manlalaro. Pagkatapos niyon, tiwala siyang hawak na niya siya ng mahigpit. Kinabukasan ng gabi, nakaupo siya mag-isa sa tabi ng bintana ng isang mamahaling kainan.
Doon dumating ang kanyang inaasahang kliyente, nakasuot ng napakaastig na two-piece suit na akmang-akma sa kanya. Naramdaman ni Jinwoo na medyo nagulat siya kung gaano kabilis pumayag ang mambabata sa kasunduan. Sa kanyang pananaw, ang ginawa lang niya ay humiling ng isang formal na pagpupulong kapalit ng kaunting lihim na impormasyon. Ito ang kanyang unang beses sa isang napakaayos na lugar, yung tipo na kahit ang mga 5-star hotel ay nakakahiyang tignan. Halos parang tunay na boss ang pakiramdam niya sa linya ng mga waiter na bumabati sa kanya sa pinto nang biglang may malambing na tinig na tumawag sa kanya na naging dahilan upang siya ay mawalan ng salita. Nabigla siya nang sa wakas makilala ang babae na nakikita lang niya sa telepono dati. Ang may-ari ng Daesung Company ay tunay na may lahat ng maaaring hilingin ng isang tao. Matalino siya, maganda, at may malakas na angkan. Sa totoo lang, magbigay ka lang ng isang katangian at malamang meron na siya nito. Hindi kailanman sa kanyang pinakailalim na panaginip inisip na ang henyo na palaging nasa balita ay makikipagtulungan sa HQ. Nagtataka kung bakit siya nag-iisa, tinanong niya kung walang ibang sasama sa kanila. Ngumiti siya ng mahina at ipinaalam na siya ang nakipag-ugnayan sa kanya, hindi si Mr. Park. Di nagtagal ay inilapag ang masarap na pagkain ng maayos sa harap niya. Gia ang naghatid ng hindi magandang balita na hindi kayang ibigay ng HQ ang mga resources na hinihiling niya. Sinubukan ni Mr. Park ang lahat ng makakaya niya upang mapaniwala ang kanyang mga nakatataas, ngunit tinanggihan siya ng paulit-ulit. Ang ating binata ay nananatiling kalmado, sinasabi na nakakainis na hindi sila makakatulong. Banayad niyang idinagdag na kumpiyansa siyang makakakyat siya sa numero 1 kahit wala ang kanilang suporta. Gayunpaman, ginulat niya siya ng isang bagong alok. Inilalapit ang inumin sa kanya, ipinapakita niya na balak niyang magtatag ng isang kumpanya ng pamamahala, isang kumpanya na ginawa para sa kanya at para lamang sa kanya. Halos maputol ang hininga niya sa pagtatangka na unawain ang kabutihang loob ng alok. Sa kanyang mga mata, isang kamanghamanghang kasunduan ito. Ang sariling kumpanya ay nangangahulugang walang limitasyon. Puro lang sa kita nakasentro ang kanilang motibo at ang pagkamit ng kita ay sadyang likas sa kanya. Pero, hindi pa rin iyon ang pinakamahalagang dahilan niya. Ito rin ay isang napakagandang pagkakataon na makipag-ugnayan sa isang taong kayang bumili ng kanyang lihim na impormasyon sa pinakamataas na pusta. Sinasabi ni Gia na susuportahan siya niya at ang buong grupo ng Daesung nang walang kondisyon sa anumang kailangan niya. Sa loob ng ilang segundo, tuluyang nawala ang depensa niya sa kanyang tiwala sa sarili. Sinasabi niya ng diretso na mahirap talagang hindi magustuhan siya. Pinupuri naman siya nito, tinatawag siyang isang talento na karapat-dapat sa ganitong pagtrato. Sinasabi niya na pag-uusapan nila ang mga detalye ng kanyang kontrata mamaya. Sa ngayon, iminungkahi niya na dapat niyang salubungin ang tawag na kanyang inutusan. Bumaba ang panga ni Jinwoo. Talagang tinupad niya ang kanyang hiling bago pa man siya pumirma, halos para bang alam na niya na hindi siya tatanggi. Ngumiti siya ng may bahagyang pagmamayabang at sinabing parang regalo ng pasasalamat ito. Kinabukasan sa bundok, hinahanap ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang lugar. Hindi siya nakipag-ugnayan sa kanya buong isang linggo. Bukod pa roon, bigla siyang lumipat sa sarili niyang bahay. Talagang naiinis siya nang dumaan ng isang maganda at gwapong babae na iniwan siyang walang masabi. Tumingin siya ng doble, pakiramdam niya nakita niya na ang mukha na iyon sa social media. Ang luma at nag-iisang core na processor sa kanyang utak ay umuusad ng isang buong segundo. Pagkatapos ay pumindot ito, si Gia, ang pambansang alamat na tila naghahanap din ng parehong tao. Sa isang malapit na lugar, ang ating binata ay nagpapawis sa matinding umaga niyang pagsasanay. Mas lalo pang mukhang mas masama ang itsura ng kanyang mga tawag, halos bumabagsak na sa pagod. Bigla nilang napansin ang isang papalapit. Nguminguso si Jinwoo at napansin si Gia na umaakyat ng hagdang, halatang hindi nakasuot para sa cardio. Tuwang-tuwa siyang makita siya roon. Kalma niyang sinabi na hanga siya na nakikita siyang nagsasanay ng ganito kaaga sa umaga. Kasama ang kanyang mga tawag, mukhang may maayos siyang grupo na nakaayos. Pagkatapos ay inalok niya siya ng isa pang tanda ng pasasalamat. Biglang lumitaw ang isang screen sa harap niya. Nais ni Gia na magsimula ng kalakalan. Lumalabas ang isang babala na nagsasabi sa kanya na maingat na suriin ang mga kondisyon ng kalakalan bago tanggapin. Ang sistema ng kalakalan sa laro ay nilikha upang tulungan ang mga manlalaro na magtulungan. Ngunit, kung sino man ang susubukang manloko, may malubhang parusa. Sinasampal talaga ng sistema ang salarin ng kidlat bilang parusa kaya't hinihikayat talaga ang katapatan. Sa harap mismo niya, nakikita niya ang buong koleksyon ni Gia ng mga tawag na nakalista para ilipat. Bilang kapalit, wala siyang hinihiling na anuman. Pinipindot niya ang pagtanggap ng walang pag-aatubili. Sa ganitong paraan, ang buong koleksyon niya ay naging kanya. Agad siyang yumuko ng paulit-ulit sa kanya. Higit pa sa inaakala niyang karapat-dapat siya sa Red Along ito. Pinapawi niya ito, sinasabing hindi ito malaking bagay, at inirerekomenda nilang magpatuloy sa aktwal na kontrata. Napagpasyahan na niya ang pangalan ng kumpanya na Yubak, isang kombinasyon ng kanilang mga apelyido. Ang paghahati ng kita ay kasing ganda rin. Tatanggap si Jinwoo ng 70%, kukunin niya ang 25% at ang natitirang 5% ay mapupunta kay Ginoo Park. Karapat-dapat ang mahirap na lalaki na magkaroon ng komportableng pagreretiro balang araw. Siyempre, hindi ito kawang gawa. Magpapatuloy si Park na suportahan sila mula sa kanyang posisyon sa HQ. Tungkol sa mga papeles, inayos na niya ang isang katulong na mag-aasikaso nito. Tumaas ang kilay ni Jinwoo, itinuturo na ang mga katulong na iyon ay empleyado ng HQ. Biro lang niyang sinasabi na nag-resign na sila.
Mukhang epektibo ang pagbibigay ng 3 beses na mas malaking sahod bilang motibasyon. Tuloy lang siya, nagtataka kung talaga bang ayos lang niya na ibigay sa kanya ang buong 70%. Tahimik niyang sinasabi na hindi siya nagbibiro. Ito ay isang pinag-isipang hakbang na nagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa kanyang potensyal. Ang hindi niya sinasabi ng tahasan ay na hindi talaga pera ang kanyang pangunahing layunin. Ang tunay niyang layunin ay mapalapit ng lubusan si Jinwoo sa kanyang panig. Walang pag-aatubili, pinipindot ng ating binata ang kanyang thumbprint sa kontrata, nakasara na ang kasunduan at nagkamayan sila. Sa sandaling iyon, napansin ng kanyang tagapag-eniaya ang isang gumagalaw sa gubat. Sa isang kisap mata, naglalaho siya sa mga bushes. Kasunod nito, malakas na sigaw ang umalingaw sa mga puno. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya na may dalang 2 pamilyar na mukha, nakasabit sa kanyang hawak na parang mga hiwa ng karne sa karinderya. Lubos na naguguluhan, tumitig siya kay Ajan, ang kanyang maliit na kapatid, at tinanong kung bakit siya nagtatago sa mga bushes. Pinagsama-sama ni Jinwoo ang kanyang kwento at nakumpirma na nakilala ng kanyang kapatid si Jia bilang isang sikat na artista na hinahangaan niya, kaya't sinundan niya ito nang walang masyadong pag-iisip. Agad niyang sinubukang baguhin ang kwento at sinabing nakaramdam lang siya ng curiosity noon. Sa panahong iyon, nakalayo na si Jia, kaya't tinuloy ni Jinwoo ang pagtatanong at sinabi na itinuturing pa rin itong stalking, tapos tinanong kung nagpasya siyang panoorin sila mula sa malayo matapos mong makita siya kasama si Jia. Nakakalma ang kanyang kapatid nang maipakita ang katotohanan at pagkatapos ng maikling pagtigil, sa wakas ay buong katapatan itong inamin ang totoo. Agad niyang tumalon papunta sa kanya at tinanong kung paano niya kilala si Jia at paano niya nakilala ang isang tulad niya sa simula pa lang. Ipinaliwanag ni Jinwoo na kasali na sa kanyang kontrata ang isang probisyon kung saan kailangang ipakilala niya ang kanyang pamilya kay Miss Jia at plano na niyang makipagkita sa kanila ng formal. Agad na napapailing ang kanyang kapatid sa pag-iisip na makilala ang kanyang idolo kasama ang pamilya, pero bago pa makapagdagdag si Jinwoo ng isa pang salita, muli na naman siyang pinutol ng walang pag-aatubili. Kaya't nagsimula siyang ipaliwanag ang sitwasyon at sinabing dati siyang kilalang gamer at siya rin ang may record sa mabilis na pag-clear ng isang dungeon na mababa ang rango kaysa sa iba. Dahil dyan, madalas siyang bumisita sa headquarters at sa huli ay nagkita sila ni Jia doon ng hindi inaasahan. Tinanong siya nito kung ito ba ang parehong laro na madalas niyang nilalaro sa telepono noon. Nagsimula nang magpanik si Jinwoo sa takot na maibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang ginigad, kaya agad niyang sinabi na ibang laro iyon at naglaro lang siya ng BOS ng mga isang taon lang. Naiintindihan ng kanyang kapatid ang pahiwatig at sabi na nakakabilib pa rin na nagtiyaga siya nito ng ganoon katagal, kahit na pangit ang laro mismo. Tapos na siyang biruin at tanungin kung sa wakas ay nagsimula ng magbunga ang lahat ng oras na nasayang niya sa mga laro. Sa isip ni Jinwoo, alam niyang mapagkakatiwalaan niya ang pamilyang nag-alaga sa kanya nitong nakaraang 3 taon, ngunit ayaw pa rin niyang ilagay sila sa panganib. Nanatili siyang maingat at nagpa siya na ipapahayag lamang niya ang lahat kapag naging sapat siyang malakas upang maprotektahan sila ng walang pagkukulang. Pinuna ni Aja na itinatago niya ang impormasyong ito sa kanya sa buong panahong ito, ngunit sinasabi ni Jinwoo na palagi niyang planong sabihin ito sa kanya sooner or later. Hiningi niya na itago muna ito hanggang personal niyang ipaliwanag sa kanilang mga magulang ang lahat. Nahihirapan si Ajan paniwalaan ang kanyang narinig, ngunit iginiit ni Jinwoo na may mga makatwirang dahilan siya kung bakit itinago ang mga bagay, kaya sa huli ay pumayag siya kahit may pagdududa. Sa background, hindi na kayang dalhin ni Ramba ang bigat ng Dragon Mage at sa wakas ay bumagsak siya sa ilalim ng puwersa nito. Kasabay nito, nilapitan siya ng drill instructor na nagdudulot sa kanya ng pagkabalisa. Mabilis na sinabihan ni Jinwoo si Ajan na ipares ang kanyang Shadow Elf sa isang Shadow Wolf at ipinaliwanag na kung walang Wolf, ang kanyang bisa ay bababa sa mas mababa sa 10% ng potensyal nito. Nabigla siya nang marinig iyon dahil bago sa kanya ang summon, at ipinaliwanag ni Jinwoo na may katwiran iyon dahil ang summon ay kabilang sa B-rank. Nagtataka siya kung paano niya maaaring makuha ang isang B-rank na alay habang nagsusuri sa online na katalog para sa mga sagot. Sa susunod na sandali, nalulumbay siya nang ipakita niya sa kanya ang presyo at itanong kung paano niya inaasahang kayang bilhin ang isang nagkakahalaga ng 500 milyon. Sasabi niyang sarkastiko na bibilhin niya ito sa loob ng 20 taon sa ganitong paraan, ngunit tahimik na sinasabi ng kanyang kapatid na kaya niya itong makuha para sa kanya sa loob ng 1 buwan nang walang masyadong problema. Tumatawa siya ng malakas sa pahayag na iyon at tinutukso siya dahil sa pagpapanggap na astig lang kasi naging kilala siya kamakailan bilang gamer. Sabi niya sa kanya na kalimutan na ito at ipipilit na mag-iipon siya ng pera ng paunti-unti hanggang sa makuha niya ito ng mag-isa sa hinaharap. Ngumingiti lang siya habang tumatayo at sinasabi sa kanya na huwag umiyak kapag nagkatotoo na niya iyon, na lalong nagpapalito sa kanya kaysa dati. Pakiramdam niya ay nagbago na ang kanyang kapatid at naging ganap na ibang tao kamakailan habang tahimik na niyayakap ng kanyang takot na elf ang kanyang hita para sa kapanatagan. Isang linggo ang lumipas sa labas ng isang dungeon sa araw ng trabaho, nakipagkita si Jinwoo sa koponan ng kumpanya gaya ng plano. Ibinigay nila sa kanya ang isang set ng bagong kagamitan na naguluhan siya sa una dahil hindi niya inaasahan ng ganito. Ipinaliwanag ni GA na para sa UB at Company, ang impormasyon ng kanilang pangunahing yaman higit sa lahat. Sinasabi niya na nagbebenta sila ng high definition na mga recording ng paglusob sa dungeon sa mga premium na presyo, at ang espesyal na kagamitan ay umiiral para makuha ang lahat habang nangyayari ito.
Ipinaliwanag pa niya na ang kagamitan ay nagre-record ng paligid ng buong tatlong dimensyon habang nananatiling magaan upang isuot ng hindi nakakaramdam ng hindi komportable. Pagkatapos niyang isuot ito, pinapagana ng assistant ang sistema at sinimulan nitong i-record ang lahat ng nasa paligid niya na parang mga matang nakamasid. Naramdaman ni Jinwoo na mas nakakahiya ang sitwasyon kaysa sa anumang naranasan niya dati, at binanggit niya na hindi pa siya sumubok sa dungeon tuwing Lunes, kaya maaaring hindi ito maging maganda ang pagkakagawa. Pinanghahawakan niya na pagsasamahin nila ang pinakamahusay na bahagi pagkatapos, nagpapasalamat siya at tanong kung ayos lang ba na mabasag niya ang pambansang record sa sandaling pumasok siya sa dungeon. Lubos siyang nagulat nang tumingin siya sa kanya nang may hindi makapaniwala bago magbigay ng pag-aatubiling pahintulot. Nagtataka siya kung nagbibiro siya, kaya sinabihan niya siyang mag-relax at maglaro ng natural base sa kanyang instincts bilang isang gamer. Pagkatapos pumasok, naaalala niya na ang kasalukuyang record ng Korea para sa dungeon na ito ay nasa humigit kumulang 7 minuto, kaya agad niyang naisip na madali niyang malalampasan ito. Naalala niya na ang dungeon na ito ay kakaibang naglalabas ng attack-related runes, kaya't ang oras ng paglampas dito ay direktang konektado sa performance sa rango. Tulad ng sa ibang laro, ang attack runes ay mahalagang bahagi ng BOS system, at kung wala ang mga ito, halos imposibleng umusad. Bukod pa rito, ang dungeon ay gumagana bilang isang senaryo na uri ng depensa kung saan ang pagtitiis ng 30 minuto ay nagsisiguro ng kondisyon para makalusot. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang oras ng pagtapos, kaya kung magagapi niya ang huling boss na kilala bilang Lich, agad na magtatapos ang dungeon. Dahil dyan, naging pangunahing estratehiya ng mga nangungunang manlalaro na naghahanap ng mabilis na paglilinis ang pagpatay sa boss. Sinusuri niya ang kanyang kagamitan at binubuksan ang kanyang interface na nagpapakita ng mga opsyon para ayusin ang tatlong magkaibang koponan para sa laban. Handa na ang mga koponan ni Jinwoo kaya mabilis niyang niloload ang preset na configuration ng walang sayang na oras. Para sa kanyang unang koponan, tinawag niya ang instruktor sa pagsasanay, ang katuwang sa laban, at si Minikong, habang para sa ikalawang koponan, pinili niya ang pari ng liwanag at ang gintong bulong. Nag-i-update ang kanyang screen ng status at ipinapakita na nagsimula ng umatake ang hukbo ng Lich at kailangan niyang magtiis ng 30 minuto sa ilalim ng presyon. Agad nagsisimula ang timer, at si Minnie Kung ay sumugod ng walang pag-aalinlangan habang sinisira ang mga skeleton na papalapit. Pagkatapos ay pinapanta ni Jinwoo ang kanyang mga alagad upang magpatuloy at maghukay ng daan tungo sa tagumpay. Habang papalapit ang horde, iniutos niya sa kanyang mga alagad na pumunta sa mas mataas na lugar nang hindi nag-aksaya ng oras. Sa una, nagulat si Hongyu, ngunit sumunod siya sa utos dahil napagtanto niyang lahat ay nakatala. Tinataya ni Jinwoo na aabutin sila ng hindi bababa sa 2 minuto para marating ang mas mataas na lugar, at sa panahong iyon, nagtitiwala siya na kakayanin ni Minnie Kung at Hongyu ang paparating ng mga kalaban ng walang palya. Pagkatapos nilang marating ang itinalagang lugar, iniutos niya sa kanyang katulong sa laban na umupo at maghanda para sa susunod na yugto. Naalala niya na sa laro, ang katulong sa laban ay may malayuang at napakatumpak na pag-akyat na ginagawang kapaki-pakinabang sa ilang partikular na sitwasyon. Gayunpaman, nananatiling napakababa ng damage output nito sa katotohanan hanggang sa puntong hindi nito kayang talunin kahit isang karaniwang halimaw matapos ang ilang oras ng tuloy-tuloy na pag-atake. Sa kabila nito, para sa mababang antas na dungeon tuwing Lunes, naging perpektong isama ang aid dahil mababa ang kabuoang health ng Lich. Sinasabihan niya ang aid na itigil muna ang pag-atake hanggang sa abiso, at sa kanya utusan si Radiance na magpasa ng blessing sa labanan. Binanggit niya na ang layunin ng pagbibigay ng biyaya ay alisin ang madilim na kalasag ng Lich na karaniwang nagbibigay dito ng immunidad laban sa malalayong atake. Kapag nawala na ang epekto ng shield, iniutos niya sa aid na simulan agad ang pag-atake sa target. Habang sina Minnie Kung at Hongyu ay nananatiling kontrol laban sa papalapit na hukbo, sina Radiance at Murmura ay nagbibigay ng suporta mula sa itaas. Pinaputok ng katulong ang kanyang baril, at gaya ng inaasahan, hindi gaanong malakas ang pinsala kumpara sa iba pang mga tawag na naroroon. Gayunpaman, ang mahalagang detalye ay unti-unting bumababa ang kalusugan ng Lich sa bawat tumpak na tama. Matapos ang ilang matagumpay na putok, nagsimulang humina ang Lich at napansin ni Jinwoo na kung gamit ang normal na mga rune, matagal pa ang proseso. Iyan ang dahilan kung bakit karamihan sa mga manlalaro ay hindi pinipiling dalhin ang katulong sa laban sa dungeon na ito. Sa sandaling iyon, isang kalansay ang tumalon sa likod ni Kung at tinangka si Jinwoo, ngunit hinarang at pinatay ito ni Hongyu agad. Pagkatapos, binanggit ni Jinwoo na may malaking kalamangan siya dahil maaari niyang pagsamahin ang mga rune sa mga kakayahan ni Hongyu upang mapalaya ang buong potensyal ng tulong sa laban. Sa pagpapahusay na iyon, kahit ang isang top-tier na Lich ay kayang bumagsak sa isang tanging matibay na atake. Sumusunod na baril ang pinaputok at biglang nanghina ang Lich habang mabilis na lumalala ang kalagayan nito bago ito tuluyang bumagsak pabalik. Nag-i-update ang screen ng sistema at kinukumpirma na natalo na ang halimaw at nalinis ang dungeon sa loob ng 4 na minuto. Lahat ng kasamahan ay huminga ng maluwag habang ipinapakita ng screen ng resulta na na-break nila ang record ng Korea at na-unlock ang isang espesyal na achievement. Samantala, iniisip ni GA kung talagang balak niyang subukan ng time attack sa kanyang unang pagtakbo at nararamdaman niyang maaga pa para sa ganitong ambisyon. Tahimik siyang nagdaragdag na 1 linggo pa lang mula nang makuha niya ang kanyang hiling na tawagin, kaya susuportahan pa rin nila siya kahit mabaigo siyang masira ang record.
Nangangatog ang assistant at tanong kung talaga bang naniniwala siya na kayang basagin ni Jinwoo ang bawat record at sinabing habang kahanga-hanga ang pagbabasag niya sa record ng Martes, hindi pa nila napag-usapan kung paano niya plano malalampasan ang iba pang mga dungeon sa hinaharap. Itinuro niya na hindi si Jinwoo ang unang manlalaro sa Korea na may isang taong karanasan at tinanong kung naging tapat ba talaga siya sa kanila mula sa simula. Pinipigil ni GA siya at tanong kung nag-aalala siya sa sitwasyon na agad namang nagpapababa ng kanyang ekspresyon. Tumingin siya pabalik sa kanya at sinabing huwag mag-alala tungkol sa puhunan dahil ginamit niya ang kanyang sariling pondo para dito. Pagkatapos ay idinagdag niya na kahit sa pinakamasamang sitwasyon, sisiguraduhin niyang mananatiling ligtas ang kanilang mga karera nang walang anumang pinsala. Bukod pa rito, sinisiguro niya na hindi magbabago ang kanilang mga sahod dahilan upang pareho silang mapaluha sa ginhawa. Tahimik na nag-iisip si GA at pinaalalahanan ng sarili na mayroon siyang sapat na mga mapagkukunan upang harapin ang anumang kalalabasan na maaaring idulot ng desisyong ito. Sa parehong oras, hindi niya maiwasang maramdaman na may itinatagong mas malaking bagay si Jinwoo sa ilalim ng ibabaw. Yung kumpiyansa na ipinakita niya bago pumasok sa dungeon ay nagbigay diin na halos wala itong halaga sa kanya mula pa sa simula. Bigla namang dumating ang balita na kumpirmadong nabasag na ang record. Nakarating ang balita sa headquarters kung saan napagtanto nilang nabasag ang record sa mababang antas na dungeon ng Lunes ng isang hindi kapanipaniwalang 3 minutong agwat. Agad nilang tiningnan ng player na responsable at nadiskubre nilang si Baek Jinwoo pala na labis nilang nabigla. Sa pinto ng dungeon, nanginginig ang mga kamay ni GA habang sinisimulan niyang maunawaan ang buong bigat ng nangyari. Sa kanyang isipan, ang negosyo ay kahit papaano ay gagawin ng maayos sa pinakamababa, ngunit kung magtatagumpay ang lahat, maaari itong maging isang napakalaking tagumpay na lampas sa inaasahan. Sa muling pagbabalik sa dungeon, tinitingnan ng ating bayani ang kahangahangang tanawin sa harap niya. Nakatingin sa portal, naaalala niya na may kailangan gawin muna siya. Pagkatapos ay pinatay niya ang recording button at tinawag ang system panel, sinasabi sa sarili na oras na para sa isang matinding pawis na pag-akyat. Noong nakaraan sa laro, pagkatapos makumpleto ng isang manlalaro ang isang dungeon sa araw-araw, maaari nilang i-unlock ang mode na tinatawag na auto battle. Gaya ng pangalan, basta ang mga tawag mo ang mag-grind para sa iyo, maaari mong ipunin ang mga nakakagigil na gantimpala. Bumabalik tayo sa ating binata, pinapabalik niya ang drill instructor sa kanyang imbakan at sa halip ay tinatawag si Ramba. Sabi niya sa kanya na siya na ang bahala sa sesyon ng pagpapahirap na ikinagulat nito, ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi niya ginagamit si Hongyu dahil gusto niyang turuan niya ang iba. Tinukso niya siya, tanong kung gusto rin niyang mag-training na ikinagulat niya at napaatras sa kinatatayuan. Agad na naalala ng mahirap na diwata ang nakaraan niya. Pinahirapan siya ng walang awa na instruktor at pinilit siyang sumailalim sa matinding pagsasanay sa lakas. Naalala ang kanyang traumatic na nakaraan, napaiyak siya at nakiusap sa ating binata na hayaan na lang siyang mag-grind ng levels. Kapag naayos na yon, magpaplano siya na unahin munang tapusin ang lahat ng dungeon sa araw ng trabaho at pagkatapos ay i-maximize ang kita gamit ang sistema ng automatikong laban. May doble ring benefits din ito dahil ang pag-grind sa summons ay magpapataas din ng antas, ginagawa nitong kasing epektibo ng isang German na sasakyan. Sa ganito, umaalis na ang ating binata habang masaya namang pinagmamasdan siya ng hangin na diwata na nakahinga ng maluwag na hindi na siya magiging bahagi ng proseso ng pagpapahirap. Pagkatapos niyang pumasok sa portal, sinalubong siya ng isang kamanghamanghang tanawin. Inihagis ng kanyang mga kasamahan ng isang pulang carpet bilang paggalang sa kanya, parang isang sikat na personalidad. Nagsusumikap na hindi masyadong mag-isip tungkol dito, ibinibigay niya ang kagamitan at tinatanong si Gia kung iyon na ba lahat. Tinitiyak niya na gagawin nila ang lahat para hindi mailantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kanyang pagkabigla, sinabi ni Jinwoo na wala na siyang pakialam dyan ngayon. Sa halip, tinitigan niya siya ng diretso at sinabing gawin niya ang lahat para maprotektahan ang kanyang pamilya. Ang mga gang sa Korea ay mapanganib at matindi. Ngunit dahil si Yubak ay tanging siya lang ang inaalala, mas magagawa nilang protektahan siya ng mas maayos. Tumigil si Gia sandali at pagkatapos ay pumayag, nangakong gagamitin ang lahat ng kanyang kakayahan upang maisakatuparan yon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang ating bayani sa kanyang unang dungeon at ginamit ang kanyang tawag na Spotted Lizard upang makapagtakda ng panibagong record na halos 3 minuto. Nagawa niya ang takbuhin na mukhang maganda sa screen pero sa totoo lang, sapat na ang kanyang kakayahan para makapasok sa ranggo sa buong mundo. Gamit ang mga row ng bilis sa salag kasabay ng mga buff ng bilis mula sa Wind Falcon, parang nanakaw lang ng candy mula sa sanggol ang record. Jinwoo pagkatapos ay pinatay ang mga record at bumalik sa totoong mundo. Kinabukasan, pumunta siya sa dungeon ng Miyerkules na isang yelong disyertong walang buhay. Kilala ang dungeon na ito sa kakaibang katangian nito, ang debuff sa galaw na pinipilit kang gumalaw ng napakabagal tulad ng isang suso. Nanginginig na parang adik na nagsusuka ng withdrawal, tinawag niya ang kanyang Frost Cat, Wind Falcon, kasabay ng Titanium Golem, Horn Fairy, at Explosion Dragon Mage. Lahat ng kanyang mga alagad ay ginamit ang kanilang kakayahan na magdulot ng lamig hanggang sa naging katanggap-tanggap na ang temperatura. Pagkatapos, nakatuon si Jinwoo sa laban, ngunit nakita niya ang mga puting balbon na gorilyang papalapit sa kanila. Inutusan niya ang Titanium Golem na umusad at i-activate ang kanyang shield. Pagkatapos ay pinaganya ng Wind Falcon ang boost ng bilis sa kanilang lahat, sabay-sabay nilang sakay ang Titanium Golem nila at mabilis na umabante.
Habang umabante sila, halos hindi makapagpigil ang ating binata na sa muka, hindi inaalala kung gaano kasarap ang biyahe. Pinaputok ng mga snow gorilla ang kanilang mga snowball pero tinatanggap lang ng golem ang lahat ng walang kahirap-hirap. Hindi lang yon, basta na lang tumatalo ng metal na golem na para bang hindi umiiral ang gravity at nagsisimula umakyat sa gilid ng bundok. Pagkatapos ay sinabihan ni Jinwoo ang batang Dragon Mage na maghanda, kaya't nakatutok siya sa hinaharap. Sa sandaling nalagpasan ng grupo ang bangin, isang babala mula sa sistema ang nag-flash na nasa harap na ang dungeon boss. Ang gorilla boss na si Promax ay umaatungal ng napakalakas ngunit hindi natitinag ang ating bayani at sa halip ay sumisigaw ng mga utos sa Horn Fairy. Ang fairy ay lumilipad ng una at ginamit ang kanyang kasanayan na Some-Iris sa shield na nagpoprotekta sa dungeon boss. Pagkatapos ay tinawag niya ang Dragon Mage na naglabas ng mapanirang apoy na dragon spell na nilamon ang boss ng buo. Dahil dyan, natapos ang dungeon sa loob ng mas mababa sa 5 minuto. Natuwa si Jinwoo sa panibagong record, ngunit biglang napahiga at nagsuka dahil sa pagkahilo. Mula noon, nagsisimula ng lumabas ang mga balita tungkol sa isang batang walang ranggo na nagbabali ng mga pambansang record sa buong Korea. Unti-unting napapansin ng mga tao na siya ang nakapag-clear ng dungeon noong Martes, at dahil dyan, tumaas ng husto ang kanyang kasikatan. Lumaligan ang usap-usapan tungkol sa kanya habang siya ang pinag-uusapan sa buong bayan. Nakikita ang mga ulo ng balita, naiinis ang direktor ng punong tanggapan. Sinabi ng sekretarya na siya ang parehong tao na binanggit ni Assemblyman Park. Ang kasunduan ay ibebenta ng ating binata ang impormasyon kapalit ng mga summons na mababa ang rango. Pero tumutol si Assemblyman Lim sa ideya na hinihingi na huwag ilabas ang pondo nang hindi muna nakuha ang impormasyon. Humihinga siya ng malalim, napagtanto na totoo nga ang impormasyon mula pa noon. Huminga ng malalim, sinasabi niya sa sarili na may makatwirang punto si Assemblyman Lim. Ngunit, ang pangunahing bagay sa politika ay ang resulta na iyong ipinapakita. Kung pinalad lang sana nilang paboran si Jinwoo noon, sana'y tumaas na ang kanilang kasikatan at impluwensya ngayon. Tulad ng isang tunay na boss sa kumpanya, tumango siya. Sinasabi niya na si Lim lang ang may kasalanan na isinara niya ang pinto sa isang napakahalagang pagkakataon. Pagkatapos, sinabihan ng direktor ang unang sekretaryo na direktang makipag-ugnayan kay Jinwoo. Dahil hindi siya naging isang scammer na prinsipe ng Nigeria, kailangan nilang maibalik siya anuman ang mangyari. Kapag nasa lore mode, ang mga dungeon tuwing Lunes at Miyerkules ay nagbibigay ng mga rune, habang ang mga dungeon tuwing Martes ay nagbabalik ng mga abrasives. Ngunit, ang mga dungeon tuwing Huwebes ay nagbibigay ng mga aklat ng kasanayan. Kahit na hindi sila nagbibigay ng mga skill na broken tier, o kahit yung mga skill na hindi ma-unlock ng drill instructor, nagbibigay pa rin sila ng ilang kapaki-pakinabang na kakayahan. Dahil dito, hindi na kailangang tapusin ng ating batang lalaki ang mga dungeon tuwing linggo, dahil pareho lang ang gantimpala, pero mas mahirap ang antas ng kahirapan. Kaya't ang buong grupo ay nagpasya na magpahinga tuwing linggo ng karapat-dapat. Ang nangyayari sa mga dungeon tuwing Huwebes ay pagpasok mo pa lang, agad ka nang isinasabak sa laban sa boss. Sa partikular na dungeon na ito, mas mataas ang depensa ng boss na Dirt Golem kaysa sa lokal mong Crackman. Ang ginagawa ng mga normal na manlalaro ay mag-summon ng mga puting lobo na may kakayahang pababain ang depensa. Pero hindi ganito maglaro ang pinakamagaling na manlalaro dahil maaari mo itong talunin gamit ang lakas at matinding pinsala. Binubuksan ni Jinwoo ang kamera dahil hindi ito yung klase ng video na magpapakita ng magandang resulta. Dahil walang sino man ang may X-grade na summons para maghanda ng mga stakes ng Dirt Golem, para na rin itong pagsabihan ng lahat na mag-install ng hacks para mapanalo ang laro. Nagpasya ang ating binata na sabihan na lang ang lahat na pababain ang depensa ng boss gamit ang puting mga lobo at saka gagamitin ng mga malakas na tagapagpasabog ng damage. Sumasampa sa ibabaw ng titanium golem niya, naaalala niya na ang mahina sa Dirt Golem ay ang ulo nito kaya ginagamit niya ang sarili niyang golem para pantayin ang laban. Habang naghahanda ang kanyang mga alagad sa laban, iniutos niya na tumutok sila sa ulo na magpapasaya kay Thor. Naglalaban ng dalawang higanti sa isang santukan habang ginagamit ng drill instructor ang isang 3,000 taong gulang na teknik mula sa panahon ng Heian upang agad na putulin ang golem na lupa. Samantala, ang dalagang Dragon Mage ay lumilipad ng mataas sa langit at muling tinatawag ang kanyang sirang spell na apoy na dragon, pinapaliit ang golem na lupa hanggang sa mamatay. Pagkatapos, inanunsyo ng sistema na tapos na ang dungeon na may oras na bahagyang lagpas 5 minuto. Nang mapanood ang drill instructor, napagtanto ng ating bayani na sobrang lakas ng kanyang kakayahan at may dahilan kung bakit siya naban. Gayunpaman, hindi niya balak abusuhin ng drill instructor dahil sa isang mahusay na sanay na Dragon Mage, kayang-kaya niyang tapusin ang pinakamataas na uri ng dungeon sa 1 segundo. Pagkatapos ay nililinaw niya, iniisip kung isasama niya ang pasukan at lahat, aabutin ito ng mga 10 segundo. Ngumiti sa drill instructor, sumisigaw siya na may natitirang oras pa para sa isa pang dungeon. Sa wakas, nang bumalik siya sa totoong mundo, may dalawang lalaki na naka-business suit ang lumapit sa kanya at nagtatanong kung si Jinwoo siya. Pagkatapos ay nag-abot sila ng isang business card, sinasabing galing sila sa punong tanggapan. Tinanggap ng ating bayani ang card ng walang gana at pagkatapos ay tinanong kung ano ang gusto ng punong tanggapan mula sa kanya ngayon. Ngunit ngiti ang pinilit na ibigay ng NPC na may maitim na buhok at sinabing ni-review nila ang panukalang ipinadala niya noong nakaraan. Sinasabi niya na mukhang posible ang kasunduan, pero bago pa siya makapagbigay ng kanyang pitch, itinaas ni Jinwoo ang kamay niya at pinutol siya.
Ngumiti siya at sinabing huwag na nilang intindihin pa yon. Parehong nagulat sa biglaang pagtanggi. Ngumiti lang ang ating binata, naaalala kung gaano siya pinagkakatiwalaan at binibigyan ng sobra ni GA kumpara sa makasarili at mahigpit na headquarters. Ganap na kabaligtaran ni GA ang direktor. Ibinunyag niya na siya ay kasali na sa isang kumpanya, kaya kung nais nilang makipag-usap, maaari nilang kausapin si GA sa pamamagitan ng Eubank Agency. Sa ganitong paraan, umaalis na siya habang ang dalawang lalaki ay mas lalong nalilito kaysa dati. Inisip ng lalaking may kayumangging buhok na siya ang si GA mula sa grupong Desong, pero mas mainam daw na bumalik muna sila at pag-aralan ang bagay bago magdesisyon. Pero sa loob, pakiramdam niya ay na-miss nila ang isang malaking ginto. Bumalik tayo sa ating bayani na nakatayo sa isang malaking bubungan, tinitingnan niya ang paligid at sinasabi sa sarili na ayos na ito. Sa lore mode, iba ang Friday Dungeon kumpara sa iba. Sa halip na makipaglaban ang mga summons, kailangan ng nagpapatawag na tumakbo sa lugar at linisin ito, kaya nagpasya siyang mag-ensayo na ngayon. Nagpapatawag si Jinwoo ng isang Sky Wyvern, isang malaking nilalang na parang asul na dragon. Tinitingnan ng ibaba ng rehas, nababahala siya kahit may hawak na kalasag. Pagkatapos ay tinawag niya si Sky, ang Wyvern niya, at tinanong kung handa na ito para sa pagsasanay. Dahil dyan, umakyat siya at nagsimula silang lumipad papuntang langit. Sa una, nakapikit ng mahigpit ang ating bayani dahil sa takot, ngunit unti-unting binuksan niya ang mga mata niya at napagtanto na mas masaya ito kaysa sa inaasahan niya. Sa wakas, nagkaroon siya ng kumpiyansa at sinabihan si Sky na magpabilis. Makalipas ang ilang sandali, sa baybayin ng lungsod, nakarating siya sa isang hindi kilalang isla. Doon, tinatawag niya ang Dragon Mage at ang Drill Instructor. Agad na nagsimula ang lalaki na purihin si Jinwoo sa bilis nito, pero binabalewala niya ito na parang walang espesyal. Pagkatapos, nagsalita ang Dragon Mage, binanggit kung gaano kasama nung una nilang matutunan kung paano sumakay sa Wyverns. Naaalala niya na dati na nilang nasakiyan ng parehong Wyverns at Dolphins. Nang muli siyang purihin, napalunok si Jinwoo at nagpasalamat sa kanya na ikinalungkot ng drill instructor dahil sa malinaw na diskriminasyong pangkasarian. Pagkatapos, tumitig ang ating bayani sa dagat at inanunsyo na oras na para sanayin ang pagsakay sa mga dolphin. Binubuo niya ang dalawang ito, sinasabing ang pag-aaral mula sa mga eksperto tulad nila ang pinakamabilis na paraan, kaya umaasa siya sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay panahon na para sa dungeon ng Biyernes. Ang dungeon na ito ay kakaiba rin dahil maaari itong magbigay ng mga top tier na rune. Nagsimula, tinawag ng ating bayani ang kanyang hangin na falcon at utusan itong bigyan siya ng boost sa bilis. Pagkatapos ay pamwesto siya sa simula at naghintay sa countdown. Pagkatapos ibigay ang senyales, agad siyang tumakbo, iwas sa mga paputok na tinatamaan siya. Hindi mapipigilan si Jinwoo habang tinatawid niya ang mga hadlang at nagpasya siyang oras na para sa lihim na daan. Pumalingon sa dagat, naaalala niya na karaniwang kailangang tumawid sa tubig at magpatuloy sa pagtakbo. Ngunit sa halip, tumalon siya sa dagat at tinawag ang kanyang langit na dolphin. Hinahawakan niya ang fin nito, humihinga ng malalim at sumisid ng malalim sa tubig. Sa madaling salita, kung gagamitin niya ang Sky Dolphin para sumisid, maiiwasan niya ang lahat ng balakid sa ibabaw. Pagkatapos makatawid sa kabilang panig, tumalon ang dolphin sa hangin at tinawag ni Jinwoo ang langit. Lumitaw ang wyvern sa ibaba nila at sumampa ang ating binata na parang isang profesional na magsasaka. Pagkatapos ay nilalampasan niya ang natitirang mga hadlang, pinapahiya ang lahat ng gawa ng creator. Madali na lang ang natitirang bahagi ng kurso habang siya ay lumilipad lang hanggang sa matapos ang linya ng katapusan. Ang ating bayani ay nagsimula ng magdiwang nang ipaalam sa kanya ng sistema na natapos na ang dungeon. Naitapos ni Jinwoo ang dungeon sa loob lamang ng mahigit 2 minuto na nilalampasan ang record ng South Korea ng malaki. Para dyan, nakatanggap din siya ng isang espesyal na gantimpala. Nagwawakas sa pamamagitan ng paggalang ng peace sign, sabay silang lumilipad papunta sa langit na parang ito na ang kanilang masayang wakas.